Aladin, apa, may patay na baboy sa koral. Bilisan mo na at lumapit ka rito. Walang iya, oh. Sino kaya nagtapon nito dito? Po, namatay ang alaga natin baboy. Sayang naman po, Lolo Sergio. Buntis pa naman yan. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Lumapit ka nga rito at ipapakita ko sa'yo. Ang kulit mo eh. Sige na, balikan mo na lang yung nilalaro mo dyan. Sige po, sandali lang po, Lolo. Pinagpalang araw po, Kabanong. Ako pala si Aladin. Gusto ko din pong magbahagi ng naging karanasan namin ni Lolo Sergio noong bata pa ako. Noong mga panahong yon, meron kaming alagang baboy na buntis. Halos hindi na rin ang gagamot si Lolo noon dahil mas inuuna niya ang pag-aalaga ng baboy namin. Isang umaga, nagulat kami na may makita kaming isa pang baboy sa kural. Wala nang buhay yon at brutal ang sinapit nun. Yan, tingnan mo. Hindi ko alam kung paano napunta yan rito. Mahirapan naman siya kung papasukin niya yan, hindi ba? Oo nga po. Saka hindi lang basta patay ang baboy. Wakwak po ang tiyan niya at parang sinipsip ang dugo niya eh. Wala rin pong laman loob niya, Lolo. Hindi ito magagawa ng baboy natin, apo. Isa pa, wala naman dugo sa nguso ng alaga natin, ha? Baka sinadyang ilagay yan dito. Sino naman po kaya magtatapon ng bangkay ng baboy rito, Lolo? Ano naman kaya ang pumasok sa isipan nila para itapon to rito? Yan ang hindi ko alam. Hindi ko rin maisip kung ano talaga ang pakay ng sino man na nagtapon yan dito. Kung sino man siya, humanda siya. Baka naman po gusto lang niya tayong subukan. Lolo, baka po aswang ang may gawa niya na. Baka iniwan po niya rito para... Para ano? Para takutin tayo? Diyan siya nagkakamali. Hindi tayo dapat na matakot sa kanila. Marami sila, oo. Pero alam ko na tama ang ginagawa natin. At tumutulong lang tayo sa mga tao. Yan nga po, Lolo. Sa loob lang po ng 2 linggo, nakapitong pasyente na po tayo na biniktima ng aswang eh. Yan ang nakababahala po eh. Hindi natin alam kung ano talaga ang pakay nila. May ilan na nangahawa, pero madalas sinusubukan mambiktima ng buntis at may sakit. Sa tingin po ba ninyo, Lolo, may tsansa pa bang mawala ang mga aswang dito sa atin? Posible naman talaga mawala ang mga yan. Kailangan lang ng mga tao na magkaisa para mapuksa sila. Sa halip na magtulungan, mas inuna pa ang takot sa kabangayan. Yan nga din pong napapansin ko, Lo eh. May mga kabaryo tayo na ayaw magpansinan at ayaw ring magpatalo sa isa't isa. Pabayaan mo na. Ang importante siya ngayon, buntis ang alaga natin. Ilang linggo na lang, magkakaroon na naman yan ng biik. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nun, Aladin? Ano po, Lolo? Pera. Maraming pera. Kapag naibenta natin ang mga biik ng alaga natin, sigurado na mabibili na natin ang gusto mo. Wala naman po akong gusto, Lo eh. Kontento na po ako kung anong meron tayo. Sige. Kung ganyan ang pasya mo, mas mabuting ipunin ko na lang ito para makapag-aral ka sa susunod na pasukan. Nagpasalamat ako kay Lolo Sergio Cabanong. Nakita ko ang tuwa sa mga mata niya at ang pananabik na manganganak na ang alaga naming baboy. Noon din, nagpasya kaming ilibing na lang ang patay na baboy sa kural ng alaga namin. Umalis din si Lolo para magtanong patungkol sa natagpuan naming patay na hayop. Gusto kasi niyang malaman kung sino ang may pakananon at kung ano ang posibleng pakay nila para gawin yon. Kinahapunan, pagka-uwi niya, sinabi niyang wala siyang nakuhang impormasyon. Kung hindi taga-baryo natin ang nagtapon ng baboy na yon, sino kaya? Ano ang posibleng motibo niya? Baka naman po nagbigay siya ng babala sa iyo, Lolo. Baka po may mga nakaaway kayo. Wala naman akong ibang kaaway baliban sa mga masasamang elemento eh. Teka nga, kung mga nakaaway ko, hindi kaya mga aswang ang may gawa nito? Baka gusto nila tayong matakot sa kanila. Paano po kung bigla silang umatake dito, Lolo? Baka patayin nila tayo. Huwag ka matakot. Huwag ka rin mag-alala. Hindi tayo papayag na matalo nila tayo. Halika, sumama ka sa akin sa loob ng kwarto at meron ako ipapakita sa iyo, Apo. Ano po yun, Lo? Basta, malalaman mo rin kapag nandun na tayo.
Isang bagay yon na alam kong magagamit natin sa oras ng kagipitan. Sumama ko kay Lolo sa loob ng kwarto niya at kinuha niya ang baul sa ilalim ng papag. Magmula noon, hindi pa nabuksan ang naturang kahon, kaya nakuryoso ko sa kung anong laman nun. Nung buksan niya yon, kinuha niya ang isang punyal saka kinakalawang na itak. Habang pinagmamasdan ko yon, nakaramdam ako ng kakaibang enerhiya na nagmumula roon. Ang 2 patalim na ito ay ipinamana na sa akin ng lola ko. Ipinagkaloob daw ito ng isang sinaunang babaylan sa kanya bilang gantimpala. Po, paano naman po niya nakilala ang sinaunang babaylan na yun? Yon ang hindi ko alam. Basta inahabilin lang ito sa akin. Ayon pa sa kanya, ginagamit daw ito ng mga babaylan sa panunugis ng mga aswang. At ang punyal namang ito, ginagamit nila sa mga ritual. Ibig sabihin po, magagamit natin yan laban sa mga aswang, Lolo. Sana nga po. Sa tulong niyan, hindi na tayo mahirapan sa pakikipaglaban sa kanila. Ako lang ang makikipaglaban sa kanila, Apo. Ibibigay ko ang punyal na ito sa iyo para may proteksyon ka. Kapag may umataking aswang sa iyo, huwag ka magdadalawang isip na saksakin siya gamit yan. Hindi po ba kasalanan ng pumatay? Baka po, anong mangyari sa akin? Ayoko pong maging masamang tao. Ayoko rin pong mapunta sa impyerno. Huwag ka matakot, Apo. Mga masasamang nilalang ang mga aswang na yan at hindi sila tao. Ang dapat sa kanila, pinapatay. Kapag hahayaan natin silang mabuhay, marami ang mabibiktima nila. Alam mo, Apo, ang aswang, nagpapanggap lang silang tao, nagaanyong tao para makasalamuhan natin sila. Pero mga aswang sila, mga masasama silang nilalang. Pero masama pa rin po ang pagpatay, Lolo. Mukhang hindi ko po magagawa yun. Alam kong masama yun, Apo. Pero ang isipin mo na lang ay ang kaligtasan mo at ang mga taong nangangailangan ng tulong mo. Etong punyal. Kahit wag na nating hasain ang mga ito, mas mabisa pa nga kapag kinakalawang eh. Sige po. Maraming salamat po, Lolo. Iingatan ko po ang patalim na ito. Nang mahawakan ko ang punyal, parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ko. Hindi ko na lang pinansin yun at nagpasya kong itago na muna ang nasabing patalim. Dahil malapit nang mag-oras ng hapunan, nagluto muna si Lolo sa kusina. Nagpahinga na muna ako sa kwarto. At nang tinawag na ako ng Lolo para kumain, doon lang ako lumabas. Habang kumakain, nagkwento pa si Lolo patungkol sa itak at ang punyal na ipinamana sa kanya. Ilang beses ko na rin nagamit ang itak at punyal na yon, Apo. Baka panahon na rin para gamitin ko ulit yon. Ilang beses pong nagamit? Ibig sabihin, marami na pong napatay na aswang yon? Oo, Apo. At kapag napatakan ng dugo ng aswang yon, napansin kong mas nagiging matalas yon. Kahit napapurol yon kung titingnan, malalim naman ang sugat na nabibigay nun sa mga aswang. Lolo, may mga kamag-anak na babaylan pa rin po kaya ang babaylang nagbigay niyan sa lolo ninyo? Hindi ko alam, Apo. Napakalimitado ng impormasyong nakuha ko sa sinaunang babaylan na yun eh. Bakit mo naman naitanong yan? Baka po kasi kung may biglang pumunta rito at bawiin ng itak at punyal. Sa palagay ko'y wala naman. Kung tutusin, sa tagal ng panahon, nalimutan na rin naman siguro ng iba pang babaylan ang patungkol sa mga patalim na ipinamana sa akin. Sa bagay po, at kung hahanapin man po sa atin ang mga yon, pwede naman po nating sabihin na wala na sa atin, di ba? Tama ka riyan, Aladdin. Ipinagpatuloy namin ang pagkain hanggang sa makatapos na kami. Dahil pareho kaming busog ni Lolo, nagpasya na muna kaming tumambay sa sala. Binuksan na rin namin ang bintana para makapasok ang malamig na hangin sa loob ng bahay. Nasa ganong kalagayan kami ni Lolo Sergio nang makalanghap kami ng malansang samyo ng hangin. Hindi namin maunawaan yon kung lansa ng dugo o ng hasang ng bilasang isda. Hindi maganda ang kutob ko Nagiging ganyan lang ang amoy ng hangin kapag may mga gumagalang aswang. Sigurado na may mga umaaligid dito sa baryo natin. Ano pong gagawin natin, Lo? Baka po tayo talaga ang pakay ng mga yan.
Hindi ako sigurado, Apo. Kaya, sige na. Mas mabuti kong matulog ka na. Isara na lang natin ang bintana. Siguraduhin nating walang aswang na makakapasok sa loob ng bahay natin. Kayo po, Lolo Seryo. Hindi pa po kayo matutulog? Hindi pa. Mas mabuti kong magbabantay na muna ako sa paligid. Baka malingat tayo. Baboy na natin ang susunod na papatayin kung anumang nilalang na yon. Yan ang hindi ko papayagan. Kayo pong bahala, Lolo Seryo. Basta po, kung kailangan nyo ako, gisingin nyo lang po ako ha. Tutulong po ako sa inyo kung sakali man na kailangan nyo ang tulong ko. Ay sige, Apo. Basta ako nang bahala rito. Babantayan ko ang paligid natin hanggang sa makatiyak na kung walang aswang na atake rito. Napatango ako kay Lolo at nauna na akong nahiga sa kanya. Sa hindi ko malamang dahilan, agad akong nakaramdam ng antok, kaya tuluyan na akong nakatulog. Makalipas ang ilang oras, nagising ako dahil sa ingay na narinig ko sa labas. Nalaman kong wala rin sa loob ng bahay si Lolo, kaya lumapit ako sa bintana saka binuksan yon. Nang makita kong nagmamadali siyang lumapit sa koral ng baboy, minabuti kong lumabas na rin para lapitan siya. Lolo, ano po nangyari? Bakit po bigla kayo lumabas sa bahay? May narinig din po akong ingay eh. Ang baboy natin, Apo. Eto, tingnan mo kung ano ang ginawa ng aswang na yon. Magpasalamat siya at hindi ko siya naabutan. Ang walang hiyang nilalang na yon. Pinaghirapan nating alagaan ang baboy natin na ito. Buntis pa at malapit ng mga anak. Mga walang hiya talaga mga yan. Pinatiin nila yung baboy natin? Katulad din po nung nangyari doon sa isang baboy na nakita natin dito. Sigurado po na mabangis ang gumawa nito sa alaga natin, Lo. Oo, Apo. Kaya walang duda. Aswang ang may gawa nito. Itinigil ko na ang panunugis pero binigyan nila ako ng rason para muling tugisin ang mga katulad nila. Apo, sige na. Bumalik ka na sa loob at aalis muna ako. Bakit po? Saan po kayo pupunta, Lo? Aalamin ko kung saan nagpunta ang mga nilalang na pumatay sa alaga natin. Sigurado na hindi pa sila nakakalayo. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila. Humanda silang lahat. Sasama po ko sa inyo, Lo. Baka po kasi ano pong mangyari sa inyo eh. Wag, manatili ka rito sa bahay. Mas ligtas ka rito. Hindi natin alam kung ilang aswang ang posibleng makakalaban natin. Sige na, Aladdin. Paano po ang alagang baboy natin? Ako nang bahala dyan. Bukas. Sige na, kailangang mahabol ko pa ang mga aswang na gumawa nito sa alaga natin. Napalingon pa ako sa bangkay ng alaga naming baboy, Kabanong. Nanlumo ako at nanghinayang ng gusto dahil sa nangyari. Noon din, muli akong sinabihan ni Lolo na pumasok sa loob ng bahay at huwag ihihiwalay sa tabi ko ang punyal. Noon ko lang din naalaman na hawak pala niya ang ipinamanang itak sa kanya. Pumayag na lang ako sa kagustuhan niya at minabuting sundin siya. Pagkapasok ko sa bahay, hindi na ako nakatulog. Hinintay ko na lang si Lolo hanggang sa tuluyang siyang makauwi. Apo, bakit gising ka pa? Nagbabantay po kasi ako sa paligid, Lolo eh. Baka po kasi biglang umatake sa akin ng aswang. Mag-isa pa naman ako dito sa bahay. Kumusta po? Nahuli po ba ninyo yung aswang? Hindi. Pero may mga naririnig akong ingay sa malayo. Mabibilis. At alam kong sila yon. Ibig sabihin, naglipanan na sila rito. Talagang kailangan ko nang bumalik sa panunugis. Ano po kaya ang pakay nila rito, Lolo? Kung mambiktima lang, marami namang baryo na pwede nilang puntahan ha. Sigurado din po na meron silang pinuno. Yan ang hindi ko alam, Apo. Pero kailangan mapigilan ko sila sa masama nilang binabalak. Hindi ako papayag na maghahasik sila ng takot dito sa baryo natin. Kasama po ko sa inyo, Lo. Hindi po ako magpapaiwan dito sa bahay. Isa pa, wala naman akong gagawin eh. Wala rin naman akong baboy na kailangan bantayan. Tsaka wala po akong makakasama dito. Isa pa yan sa problema natin eh. Nawala bigla yung pinaghirapan natin. Parang bula na naglaho ang pangarap natin. Pero Apo, hindi dapat tayo mawala ng pag-asa. Pagsubok lang ito sa atin. Opo, Lo. Ano po kaya kung maghanap tayo ng
bibiling bagong inahing baboy. Wag na muna ngayon. Baka maging katulad lang ng kapalaran nun yung naunang baboy natin. Ang mabuting gawin natin ngayon, magbantay sa paligid. Saka na tayo mag-alaga ng baboy kapag napuksa ko na yung lahat ng mga salot na yan. Sige po, kayo pong bahala, Lolo Seryo. O siya, sige na. Matulog na tayo at maaga pa akong aalis bukas. Bakit po? Saan po kayo pupunta, Lolo? Sa kabilang baryo. Alam ko na marami sana magpapagamot sa akin doon. Ang kaso, naging abala tayo eh. Gusto ko pong sumama sa inyo. May alam din po naman ako sa panggagamot kahit papaano. Makakatulong po ako sa inyo. O siya, sige. Mas mabuti pa nga. Para kapag natapos kaagad natin ang panggagamot, makakauwi tayo bago pa man dumilim ang paligid. Nagkasundo kami ni Lolo na matulog na, kaya naiga na kami sa aming higaan. Kinabukasan, paggising namin, agad kaming naganda para sa pagpunta namin sa kabilang baryo. Sinigurado namin na dala namin ang kakailanganing gamit sa panggagamot. Nung maging ayos na ang lahat, umalis na kami ni Lolo. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad namin nang may makasalubong kaming isang ali. Nagulat pa ako nang bigla siyang magsalita habang salitang nakatitig sa amin ni Lolo. Hindi po titigil ang mga aswang hanggat hindi nila nakukuha ang ipinamana sa iyo. Kung ako sa iyo, isuko na lang ninyo yon para wala nang ibang tao pang madadamay. Anong ipinamanang pinagsasasabi mo? Wala akong minana na kahit na ano. Teka, sino ka ba? Bago ka lang dito ah. Huwag mong sabihin na kakampi ka ng mga nilalang na yon. Ako po si Consuelo, isa akong babaylan. Narito ako para balaan kayo. Kahit na malayo pa lang kayo kanina, alam ko kung ano kayo at kung sino kayo. Hindi rin nila ako kakampi dahil nandito ako para sa inyo. Ano naman ang sinasabi mong isuko ko? Ano bang ipinamanang tinutukoy mo? Lolo, baka yung... Wala tayong dapat na isuko. Hindi ako papayag na gawa ng masama ng mga aswang na yan. Subukan lang nila at may kalalagyan sila sa akin. Diyan kayo nagkakamali. Hindi sila titigil hanggat hindi nila kayo nakukuha. Pati na mga patalim na ipinamana sa inyo. Nang mga panahong yun, nagpakilala rin kami sa ali. Napatitig na rin ako kay Lolo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero nang muli niyang itinanggi ang patungkol sa mga patalim, hindi na ako nagsalita pa. Akmang aalis na sana kami nang biglang nagwika ulit si Aling Consuelo. Kung papayagan niyo ako na ang bahalang pumatay sa lahat ng mga aswang na narito at sa mga aswang na gustong kumuha ng ipinamana sa inyo. At bakit mo naman yung gagawin para sa amin? May gusto lang po sana akong hilingin sa inyo. Munting bagay lang ito, pero alam kong malaki ang magiging epekto sa ating lahat. Hindi lang ito para sa akin, ngunit para ito sa mga taong gusto na katahimikan. At ano naman yung Consuelo? Huwag mong sabihin na ibibigay namin sa iyo ang patalim na ipinamana sa akin. Hindi pwede ang hinihiling mo. Sagrado para sa akin ang mga yon. Kung ganoon, tama nga po ako. Nasa inyo ang mga patalim na yon. Pero mali po kayo nang iniisip. Hindi ko kukunin yon sa inyo. Ano naman? Kung mamarapatin po sana ninyo, gusto kong hiramin ang punyal at itak ninyo. May isinasagawa kong ritual para tuluyan ng mapuksa ang mga aswang. Matagal na namin gustong tapusin ang ritual. Ang problema, hindi namin alam kung nasa na ang patalim ng ninuno namin. Ninuno ninyo? Paano naman ako makakasiguro na kalahingan ninyo ang babay lang yon? Baka pakawala lang kayo ng mga aswang. Ang ayoko sa lahat, yung nilalansi ako. Hindi ko po magagawa yon. Kahit na ngayon lang tayo nagkaharap. Alam ko na tweet kayong albularyo. Gusto ko lang talaga na ako mismo ang tatapos sa ritual na sinimulan ng mga ninuno ko. Kung pumayag ako, paano ko naman dadalhin sa iyo mga patalim? Saan kita hahanapin? Puntahan mo lang ako sa dulong bahagi ng bayang ito. Medyo bulubundukin na yon at hanapin mo ang kuweba. Madali naman po ninyong mahahanap yon dahil merong malaki at matandang puno sa tapat nun. Kung ganon, sige. Papayag ako sa kagustuhan mo. Makikipagkasundo ko sa iyo. Hindi para sa naduduwag ako. Nakikipagkasundo ko dahil gusto kong maging ligtas sa panganib ang apo ko. Huwag po kayo mag-alala.
Bago pa man dumating ang susunod na kabilugan ng buwan, ipinapangako kong wala ng mga aswang na gumagala rito. Magiging ligtas na po ang buong baryo ninyo. Pagkatapos magwika ni Aling Consuelo, nagpaalam siya sa amin. Sinundan na lang namin siya ng tingin ni Lolo. Nang medyo nakalalayo na siya, nagpa siya kaming magsimula na rin maglakad papunta sa kabilang baryo. Noong mga panahong yon, nakuryoso ako kung bakit nakipagkasundo si Lolo sa Ali na noon lang namin nakilala. Napang-isip pa siya sa akin bago tuluyang sumagot. Hindi ko man alam kung ano ang plano niya, pero nagtiwala na lang ako sa kanya. Huwag ka mag-alala. Alam ko kung ano ang ginagawa ko, Apo. Hindi ako papayag na makuha niya ang pinanghahawakan nating panlaban sa mga aswang. Kung ano man ang talagang pakay niya sa atin, malalaman natin yan. Bakit po kaya siya nagpunta rito? Kung sa dulong bahagi siya ng bayan nakatira, bakit po kaya mag-aaksaya siya ng oras para mapuntaan tayo? Hindi ko alam, Apo. Pero baka tayo talaga ang pakay niya at ang mga patalim natin. Sa ngayon, kailangan natin maging maingat. Hindi lang sa mga aswang, kundi pati na rin sa aling yon. Sige po, Lolo Seryo. Huwag po kayo mag-alala. Iingatan ko po yung punyal na bigay niyo sa akin. Walang kahit na sino po makakakuha nito sa akin. Mabuti naman kung ganon. Kung talagang magriritual ang babaylan na yon, mas kakailanganin niya ang punyal na hawak mo. Hindi natin yan ibibigay sa kanya ng basta-basta. Pagdating namin sa kabilang baryo, nagdagsaan agad ang mga magpapagamot sa amin. Mabuti na lang at malawak ang bakuran ng kaibigan ni Lolo. Kaya hindi kami nahirapan. Dahil sa dami ng naging pasyente, halos wala na kaming naging pahinga ni Lolo. Pasado 7:00 na ng gabi nung matapos ang panggagamot namin. Sinabihan pa kami ng kaibigan niyang sa kanila na lamang matulog pero hindi kami pumayag ni Lolo. Nanghiram na lang kami ng gasera para may magamit kami kapag napadaan kami sa madilim na bahagi. Habang naglalakad pa uwi, Lolo, parang lumalakas po ang tibok ng puso ko. Kinakabahan po ko na hindi ko naman alam kung ano ang rason. Ako rin, Apo. Ang buong akala ko, ako lang ang nakakaramdam nito. Ihanda na lang natin ang mga sarili natin sa posibleng mangyari. Sige po, Lolo. Para po kasing may panganib na nakaamba sa atin eh. Yan din ang hinala ko, Apo. Kaya mas maigi siguro kung umiwas na muna tayo sa dinaraanan natin kanina. May gasera naman tayo at magagamit natin ito kung sakali man na madilim ang bagong daan na tatahakin natin. Sige po. Ihanda ko na rin po yung punyal ko para po kung sakali may umatake sa atin, may magagamit po ako kagad. Mas mabuti pa nga, Aladdin. Sige na, magpatuloy na tayo sa paglalakad. Huwag na muna natin pansinin ang mga nararamdaman natin. Huwag lang silang magkakamali na harangan tayo. Masusukat natin ang angking nilang kakayahan laban sa atin. Paano po kung marami sila, Lolo? Baka po magtagumpay sila sa masamang pinaplano nila sa atin. Huwag ka pang hinaan ng loob, Apo. Ang tagumpay ng isang tao ay nagsisimula yan sa kalooban niya. Kapag nanalo ka sa isip at puso mo, mas magiging madali rin ang panalo mo sa totoong laban. Hindi na ako nakasagot kay Lolo Kabanong. Ipinagpatuloy ko na lang ang paglalakad habang nakikiramdam sa paligid. Lumis nga kami ng daan pero hindi ko inakalang mas masukal pa yon sa dinaraanan namin papunta sa nasabing baryo. Ganun pa man, hindi na ako nagreklamo kay Lolo at minabuting ituon na lang ang pansin ko sa pagakbang. Nasa ganung kalagayan kami na makarinig kami ng mga hiyabag sa hindi kalayuan. Agad namang napasya niya sa akin si Lolo Seryo na huminto na muna kami. Manatili na muna tayo rito, Apo. Titingnan ko lang kung anong meron sa unahan. Nakakaamoy ako ng balanse. Baka mga aswang ang mga yan. Pumalik po kayo kaagad ha. Baka po kasi mga aswang nga yan at sa akin sila unang umatake. Sige, Apo. Hindi rin naman ako magtatagal eh. Aalamin ko lang at kukumpirmahin kung tama ang hinala natin. Kapag mga aswang nga yan, kailangan nating magbago ulit ng daraanan. Ano po kaya kung labanan na lang po natin sila? Sigurado po kasi hahabulin din naman nila tayo eh. Huwag po kayo mag-alala. Kahit na hindi po ako sanay sa pakikipaglaban, tutulong po ako.
Masyado ka pang bata, Aladdin. Sige na, kapag may naramdaman kang papalapit sa'yo, magtago ka ha. Kung hindi kaya, sumigaw ka para tawagin ako. Sige po, Lolo Seryo. Gagawin ko po yung sinasabi nyo kapag may lumapit na sa akin na aswang. O sige, mag-iingat ka rito, Apo. Nagmamadaling umalis si Lolo kaya sinundan ko na lang siya ng tingin. Nang wala na si Lolo, nakiramdam ako sa paligid. Napahawak na rin ako ng mahigpit sa punyal ko. Habang iginagala ang paningin ko, walang ano-ano, may narinig akong yabag na papalapit sa akin. Sinipat ko ng maigi yon, ngunit biglaan ding napahinto yun. Mas lumakas pa ang kabog ng dibdib ko, pero nanatili pa rin ako sa aking pwesto. Ilang sandali pa, narinig ko ang galit na boses ni Lolo, kaya nagpasya na akong sundan siya. Matagal na rin kitang hinahanap, Seryo. Hindi ko akalain na dito lang kita matatagpuan. Malayo na palang agwat ng mukha natin. Hanggang ngayon, binata pa rin ang boses sa tubog ng mukha mo, Valentin. Ano kaya ang sikreto mo? Pagkain ng karne ng tao? Parang binata nga ang mukha mo eh. Ang tanong, ganon din ba ang lakas mo? Kung makapagsalita ka, para bang hindi ka tumakas at nagtago ah. Pasalamat ka at hindi kita naabutan nung umatake kayo sa baryo namin. Kung nagkataon, hindi ka nagtagumpay sa pagpatay sa mga magulang ko. Ikaw ang dapat na magpasalamat. Kung naroon ka sa bahay ninyo nung sugurin namin ang angkan ninyo, baka mas tao na ka pang mamatay kaysa sa kanila. Ngayong nagtagpo na tayo, wala nang rason para magpatuloy ang hidwaan natin. Isa sa atin ang mamamatay ngayong gabi. Sige lang, matanda na rin naman ako eh. Pero kung bibigyan pa ako ng Diyos ng pagkakataong mabuhay, hindi ko sasayagin yon at iisa-isahin kong patayin ang mga kauri mo. Wala kang kasama, Seryo. Ngayong mag-isa ka na lang, mas magiging madali sa akin na patayin ka. At kung sakali man na matalo mo ako, marami akong kasama na nakaantabay para sugurin ka. Napalunok ako ng laway dahil sa narinig ko. Iginala ko ang paningin ko sa paligid at nakita kong may mga nagbabagang mga mata na nakamasid sa amin. Nagdalawang isip ako kung lalapit ako kay Lolo o hindi. Sa hindi ko inaasahan, may nakapansing aswang sa akin. Itinuro niya ako sa iba niyang kasama, kaya patakbo silang sumugod sa akin. Pinaligiran nila ako, kaya halos maihi ako ng dahil sa takot. Walang ano-ano, biglang sinunggaban ni Lolo ang kaharap niyang aswang. Subukan lang ng mga yan na sakta ng apo ka. Sisiguraduhin kong mauna ka kaysa sa kanila. Mga kasama, huwag niyong pansinin ang sinasabi ng matandang antingero na ito. Mahina na siya at hindi dapat kinatatakutan. Tama ka. Mahina na nga ako. Pero ang matandang ito ang siyang lilipol sa inyo. Hindi ako papayag na maghari kayo rito. At kung sakali man na maaga akong mamamatay, alam kong meron ding hahalili sa akin at tutugisin niya kayo. At sino inaasahan mo? Ang apo mo? Tingnan mo nga siya, oh. Napapaligiran siya ng mga kasama ko. Ano bang hinihintay ninyo? Pagtakilan ninyo ang bata. Huwag lang ninyong patayin dahil ako papatay sa kanya. Hayop ka. Subukan lang ninyo. Mauna itong kinikilala ninyong pinuno na mamamatay. Napangisi si Valentin dahil sa sinabi ni Lolo Seryo. Noong mga panahong yon, napasigaw na si Lolo at agad na inatake ang mga aswang. Napaangil naman ang aswang at sinalubong niya si Lolo. Kinutuban ako ng hindi maganda, lalo na nang umusad palapit sa akin ang mga aswang. Alam kong posibleng biktimahin nila ako, kaya inihanda ko ang hawak kong punyal. Walang ano-ano, nagulat ako nang may dumating na isang ali. Nilabanan niya ang mga aswang na aatake sa akin, kaya nagpasya ako na tulungan na rin siya. Pabayaan mo na ako, bata. Makakaya ko silang lahat. Ang asikasuhin mo, ang lola mo. Tulungan mo siya at baka hindi niya kayanin si Valentin. Medyo malakas din niyang aswang na yan eh. Pero marami po mga aswang dito, Aling Consuelo. Baka kayo naman po ang mapano. Sige lang, unahin mo na muna ang lola mo. Kapag malagay ako sa alanganin, sisigaw na lang ako.
Basta huwag niyong papayagan si Valentin na makuhang itak at punyal na hawak ninyo. Sige po, Aling Consuelo. Si Lolo na lang po muna ang tutulungan ko. Pagkawika ko noon, patakbo kong lumapit kay Lolo Sergio. Nagulat naman si Lolo. Magsasalita pa sana siya pero sinakal siya ng aswang na kalaban niya at sinubukang ibuwal sa lupa. Kahit na medyo alanganin ang posisyon ni Lolo, sinikap niyang huwag matumba. Patuloy silang nakipagpambuno hanggang sa nagawa niyang ibuwal ang aswang. Tiniyak din ni Lolo na hindi madaling makakagalaw ang nilalang habang nasa ganoong sitwasyon. Ano? Sino ngayon ang mas mahina sa atin? Tingnan mo nga sarili mo, ha? Hindi ka na gano'ng kalakas. Sa bagay, mahihina naman ang mga kalahi mo eh. Sinabi mo lang yan dahil naunahan mo ko. Pero hindi ko matatanggap na kutsain mo ang mga kadugo kong pinaslang nyo. Pagbabayaran mo ng mahal ang ginawa ninyo. Sisiguraduhin kong pagpipiyasahan namin kayo. Diyan ka nagkakamali. Tingnan mo mga kasama mo. Pinagpapapatay lang sila ni Aling Consuelo, oh. Si Consuelo? Kung ganon, tinupad niya ang sinabi niyang tutulong siya sa atin kapag nalagay tayo sa alanganin. Ngayon, kapag naubos na ang mga kasama mo, wala ka na magiging kakampi. At naniwala naman kayo sa babaylan na yan. Hindi niyo alam kung ano ang totoong pake niya sa inyo. Baka pinapaikot lang niya kayo sa palad niya. Tumahimik ka. Manood ka na lang kung paano maubos sa mga alagad mo. Tignan mo, oh. Dahil sinasalamin nila ang kakayahan mo at lakas. Hindi ako papayag na mapatay lang ninyo kami. Lalaban ako hanggang kaya ko. Wala ka na magagawa pa, Valentin. Tanggapin mo na lang na nagkamali ka sa pag-atake sa amin. Malas mo lang dahil may tumulong sa amin ni Aladdin. Sa bagay, kahit na kaming dalawa nga lang alam ko na mahihirapan kayo. Napaangil naman si Valentin dahil sa ginawa ni Lolo. Pinilit ng aswang na magpumiglas pero pinigilan siya ni Lolo. Bago pa man siya tuluyang makaalis sa ganoong sitwasyon, itinaas na ni Lolo Sergio ang itak niya sa buong lakas na tinaga si Valentin sa leeg. Isang mahinang pag-ungol na lang ang nagawa ng nilalang at kasunod noon bumulwak na ang dugo mula sa sugat niya. Sinipa pa siya ni Lolo at nang makumpirma naming wala na siyang buhay, ibinaling namin kay Aling Consuelo ang pansin namin. Hindi ko po inaasahan na aatake sa inyo si Valentin at ang mga kasamahan niya. Kami rin. Pero alam ko kung ano ang totoong pakay niya. Ang maghiganti sa pagkamatay ng kanyang mga kalahi. Hindi ko lang alam kung kusa siyang nagpunta rito o baka may nag-utos ba sa kanya. At bakit naman? Ano po bang nangyari sa kalahi niya? May kinalaman po ba kayo ron? Oo. Kami ang umubos sa angkan nila dati. Siya lang ang nakaligtas dahil wala siya ron. Ang buong akala ko nga magiging matanda na ang mukha niya. Pero nagulat ako nang malamang na natili pala siya sa anyong binata. Isa siyang aswang at malamang may ginawa siya para manatili ang ganong anyo niya. Nasa na siya? Kailangan ako ang kikitil sa buhay niya. May atraso rin siya sa akin wala na siya. Tinaga ko na siya sa leg at tiniyak kong hindi na makakabangon ulit. Bakit po? Ano po bang naging kasalanan niya sa inyo, Aling Consuelo? Sinunog nila ang kuta naming mga babaylan. Inisaysa nila kami. At mabuti na lang nakalayo ko sa baryo namin. Kung hindi, baka wala na ako ngayon sa harapan ninyo. Ang mga kauri nila ang rason kung bakit gusto kong puksain silang lahat. Magagawa lang natin ang bagay na yan kapag ginamitan natin ng dahas. Hindi natin silang lahat mapipigilan kung salita lang ang sandata natin. May alam akong ritual na posibleng mapuksa ang lahat ng mga aswang na yan. Sa pamamagitan lang ng usok at mga espiritu ng kalikasan. Alam ko na makakaya ko silang lipulin. Gaano ka naman kasigurado sa ritual na gagawin mo? Baka sa halip na makapuksa sa mga aswang yan baka makatawag pa yan ng ibang aswang. Magtiwala lang kayo sa akin. Matagal na rin akong babaylan at alam kung ano ang gagawin ko. Kung ganon, sige. Kailan mo kakailanganin ng punyal at itak? Pupunta kami sa sinasabi mong kuweba. Sa susunod na linggo, itapat natin ang ritual sa mismong pagbilog ng buwan kung kailan malakas ang mga aswang. Baka mapawalang bisa lang nila yun ang mabilisan, Consuelo. Wala po kayong dapat na ipag-alala, Tio Sergio. Kami mga babaylan ay may kakayahan ding kumuha ng kapangyarihan sa buwan. Kung ganon, pwede nyo silang makontra. Sige,
pumapayag kaming ipahiram ang mga patalim namin. Ngayong alam na namin na tumupad ka sa kasunduan natin, kampante kami ng apo ko na ipagamit sa iyo ang mga ipinamana sa amin. Mabuti naman kung ganon. Pero hindi pa rin tayo dapat na tuluyang makampante. Marami pa ang mga kauri ni Valentin na nagkalat dito. Kung gayon, kailangan pa rin natin maging mapagmatsyag sa paligid natin. Hindi tayo papayag na may mga aswang na pakalat-kalat dito. Tama po kayo. Dahil malalim na ang gabi, nagpaalam na si Aling Consuelo sa amin. Bago kami umuwi, sinigurado muna namin na hindi madaling makita ang mga bangkay ng aswang doon. Nang nakatitiyak na kaming hindi yun madaling makita, nagpasya na kaming dumiretso na sa pag-uwi. Hanggang sa makauwi kami. Ang naging topic pa rin namin ang nangyari. Noon lang din ako kinabahan ng husto, kaya pinakalma na ako ni Lolo. Narinig mo naman ang sinabi ni Consuelo, hindi ba? Marami ang mga aswang na nagkalat dito sa atin. Hindi ka dapat matakot sa kanila, Apo. Mga albularyo tayo at kailangan natin maging matapang. Sige po, Lolo Seryo. Pipilitin ko po na wag nang pansinin ang takot na nararamdaman ko. Ay, nako. Napagod ako sa pakikipaglaban sa hayop na aswang na yun, Hindi ko akalain na malakas pala siya. Buti na lang at naunahan ko siya. Ikala ko nga po, Lolo, mahina siya eh. Narinig ko kanina ang sinabi nyo. Ano ka ba naman? Siyempre, sinabi ko lang yun para hindi isipin ng aswang na mahina na ako, Kayo po talaga, pati ang aswang na yun, parang nagduda na po sa sarili niya eh. Mabuti nga't napatay ko siya eh. Nabawasan ang mga salot dito. Ang ipinagtataka ko lang ay may kung ano siyang sinabi patungkol kay Consuelo. Ano naman po kaya yung ibig niyang sabihin, Lolo? Yan ang hindi ko alam, Apo. Pero hindi bale na. Kung hinintay ko pa siyang sabihin ng patungkol doon, baka nagkaroon pa siya ng oras para makatakas o kung hindi man makapanlaban sa atin. Sa bagay po, saka maliksi po sila kung gumalaw eh. Sigurado po na may nagawa pa po siya laban sa atin. Baka tayo pa po ang nalagay sa alanganin. Yan din ang iniisip ko kanina, Aladin. O sige na, kumain na muna tayo para makapagpahinga na. Sige po, Lolo Seryo. Inaantok na nga rin po ako eh. Parang gusto kong matulog pagkatapos kumain. Kumain lang kami saglit ni Lolo saka naglatag na ng banig. Kahit pa nabusog pa kami, nagkasundo kaming magpahinga na. Makaraan lang ng ilang sandali ay nakatulog agad si Lolo. Napailing na lang ako dahil doon. Sinubukan ko ring maidlip, ngunit hindi ako dinalaw ng antok. Dahil dito, minabuti ko na lamang na magmuni-muni at mag-isip patungkol sa kung ano-anong bagay. Sa kabutihang palad, tuluyan din akong nakatulog. At kinabukasan na nung magising ako. O Apo, tama ang naging kutob ko. Hindi na nga natin kailangan pang pumunta sa kabilang baryo. Marami ng mga tao sa labas ng bahay. Kailangan natin silang tulungan. Sige po, Lolo. Pero maliligo po muna ako Parang malansa pa din ang buong katawan ko eh. O sige, Aladin. Tapos na rin ako kanina pa eh. Luto na rin ang agahan natin. Kumain ka muna bago lumabas. Ako na lang muna ang haharap sa kanila para mabawasan ang mga pasyente natin kahit na papano. Mas mabuti pa nga po. Ako na lang din po ang bahala sa iba mamaya na hindi naman gaanong seryosong sakit. Gagamitin ko po ang mga itinuro nyo sa akin. O sige na po. Maligo ka na ron at kumain. Bilisan mo lang para matulungan mo ako kagad Opo, Lolo Seryo. Naging ganoon ang sitwasyon namin ni Lolo Seryo sa paglipas ng mga araw. May pagkakataon na napapagod kami sa panggagamot, pero panandalian lang ang naging pahinga namin at bumalik kagad kami sa panggagamot. Sa kabutihang palad, wala nang nagparamdam ng mga aswang sa amin. Ganun pa man, hindi kami nakampante ni Lolo. Isang gabi, habang nagpapahinga kami ni Lolo Seryo, Apo, may nakalimutan tayo. Hindi na natin naisip siguro dahil sa pagiging abala. Ano po yun, Lolo? Ngayon na ang kabilugan ng buwan at kailangan ni Consuelo ang itak at punyal na nasa atin. Sigurado na hindi matutuloy ang ritual na gagawin niya kapag hindi tayo nakapunta sa kanya. Ano pong pinaplano nyo? Aalis tayo ngayong gabi. Pupunta tayo sa paanan ng bundok.
hahanapin natin yung kuwebang tinutukoy niya. Medyo malayo yon kaya kailangan natin bilisan. Paano naman po natin bibilisan, Lolo, mahina na po ang tuhod nyo eh. Isa pa, ilang bari pa pong dadaanan natin bago makarating doon. Sige lang apo. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating makasiguro. Ano pong ibig nyo sabihin, Lolo? Nagpagawa ako ng itak at punyal na kawangis ng itsura ng patalim natin. Yun ang ipapakita natin at ibibigay kay Consuelo. Hindi po kaya siya magalit? Baka po, ano pong isipin niya sa atin, Lo? Bahala na. Napag-isip-isip ko ang sinabi sa akin ni Valentin Kailangang hindi natin pagkatiwalaan ng buo si Consuelo. Malakas ang kutob ko na may iba siyang pakay. Yan ang aalamin natin. Sige po, kayo pong bahala, Lo. Inusalan ko na rin naman ng dasal ang peking punyal at itak. Iisipin ni Consuelo na yun mismo ang pagmamayari natin. Teka, maganda ka na at kukunin ko muna ang mga patalim na yon. Napatango ako kay Lolo at minabuting ihanda na ang sarili ko para sa pag-alis namin. Hinasa na rin namin ang peking itak at punyal para isipin talaga ni Aling Consuelo na yun ang gagamitin niya para sa ritual. Nang makabalik na si Lolo sa kwarto, niyaya na niya akong umalis. Sumang-ayon naman ako sa kanya. Kaya nagsimula na kami sa paglalakad papunta sa paanan ng bundok kung saan nakatira ang babaylan. Sinikap kong iwaksi ang takot na nararamdaman ko at inisip na makakaya naming makaligtas sa kung anumang posibleng mangyari. Apo, wala ka bang napapansin kakaiba? Parang may nakasunod sa atin Napansin ko nga rin po yan, Lo. Kanina pa nga po tumatay yung balahibo ko sa batok Babayaan mo na. Kung gusto niyang sumunod sa atin, sige lang. Huwag lang siyang magkakamali na antalain ang paglalakad natin. Ibang usapan na yun, apo. Ano po kaya ang nilalang na yun, Lo? Aswang po ba? Parang nakakalangap ako ng malansi. Tapos malinsangan din ang ihip ng hangin. Tama ka, apo. Aswang ang nilalang na yan. Sige na, hayaan natin siyang sumunod sa atin. Magsasawa lang din yan mamaya. Sige po, Lo. Hindi ko na din po papansinin yan. Sige na. Mas bilisan pa natin ang paglalakad. At baka hindi natin maabutan si Consuelo. Hindi natin alam kung ano pa ang ibang niyang gagawin maliban sa pagriritual. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad namin nang may marinig kaming pag-angil. Napansin namin na malapit lang yun sa amin. Kaya sinenyasan ako ni Lolo na maganda. Ilang beses din akong nagpalinga-linga sa paligid pero wala naman akong napansing kakaiba. Walang ano-ano, may kung anong nilalang na mabilis na dumaan sa gilid namin ni Lolo. Parang kidlat sa bilis yun. Kaya napahawak na ako ng maigpit sa punyal. Pareho kaming natigilan at naghintay sa mga susunod na mangyayari. Apo, hindi maganda ang kutob ko Sigurado na sumusunod sa atin yan. Malamang may kung ano siyang pakay sa atin. Oo nga po, Lo. Baka balak niya po tayong tambangan. Ano naman kaya ang gusto niyang mangyari? Bakit po kaya niya gagawin yun? Dalawang bagay lang ang naiisip ko sa ngayon. Baka gusto nila tayong patayin o baka gusto nilang kunin ng itak at punyal na dadalhin natin kay Consuelo. Hindi po tayo papayag na makuha nila ito sa atin. Baka kung ano pang gawin niya sa mga patalim Tama ka, po. Hindi natin siya papayagan na gamitin sa kawalanghiyaan niya ang bagay na ipinamana at ipinagkatiwala sa atin. Sige na, magpatuloy na tayo at sayang ang oras. Sige po, Lolo Seryo. Nagpatuloy kami ni Lolo Seryo sa paglalakad hanggang sa may makita kaming 6 na nagbabagang mga mata sa hindi kalayuan. Hihinto sana ako ulit pero sinita ako ni Lolo at sinabing hindi naman dapat kami matakot sa kanila. Nang ilang dipa na lang ang layo namin sa kanila, inihanda ko ang hawak kong punyal. Bagya namang itinaas ni Lolo ang kamay niya na may hawak na itak. Apo, dito ka lang. Ako ang bahala sa kanilang tatlo. Huwag ka na makisali pa at baka kung mapado ka pa, ha? Sige po, Lolo. Pero kung malagay kayo sa hindi magandang sitwasyon, wala na rin po akong pagpipilian kung di ang lumaban, ha? Sige, basta kahit na ano mangyari, huwag ka matatakot sa kanila. Ang mga katulad nila ay hindi dapat kinatatakutan. Opo, Lolo Seryo. Sige na, hahakbang ako para mas lumapit pa sa kanilang tatlo. Aalamin ko na rin kung ano ang pakay nila.
Yun ay kung makikipag-usap pa sila sa akin. Mag-iingat po kayo, Lolo Seryo ha. Ikaw rin pa. Maging alerto ka at sabihan mo kagad ako kung meron pang ibang aswang na papalapit dito. Huwag mo ngayaan na maulit ang nangyari dati nung nagkaengkwentro natin si Valentin. Sige po, Lolo. Humakbang si Lolo palapit sa tatlong nilalang kabanong. Lumakas naman agad ang kabog ng dibdib ko nung makita kong pinaligiran na siya ng mga nilalang. Habang nakatutok kay Lolo ang pansin ko, nakiramdam ako sa paligid. Minatyagan ko kung meron ibang presensya, ngunit wala naman akong napansin. Ilang sandali pa, nagpalit na ng anyo ang isang aswang at naging mabalahibong tao. Dahil malapit lang ako sa kanila, narinig ko ang lahat ng mga sinabi nila. Ano ang pakay niyo sa amin ng apo ka? Marahil hindi mo na ako natatandaan-tanda. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nalilimutan ang pagmumukha mo. At bakit? Sino ka ba? Kung wala naman kayong kailangan sa amin huwag kayong humarang sa daraanan. Nakakadisturbo kayo Ako si Oswaldo, isa sa mga aswang na minsan mong nakalaban. Hindi nga lang kayo nagtagumpay dahil tinulungan kami ni Valentin. Kung ganon, kayo pala mga aswang na kumakain ng mga bangkay. Ano pa kayo nyo rito? Huwag niyong sabihin na gusto niyong matulad kay Valentin. Alam namin kung anong ginawa ninyo kay Valentin at sa mga kasamahan niya. At kung inaakala niyong ganun kami kahina, diyan kayo nagkakamali. At ano ang gusto mong palabasin? Malakas kayo? Kung talagang malakas kayo hindi sana kayo nananambang dito sa alanganing lugar. Wala kaming pakialam. Nandito lang kami para kunin ang punyal at itak sa inyo. Nasaan ang mga yon? Ibigay nyo sa amin para wala nang masaktan pa. At kung sa palagay ninyo ganun lang kadali ang lahat, diyan kayo nakakabali. Nagkaroon na kami ng kasunduan ni Consuelo at sa kanya ko ito ibibigay. Sa paraang yon, malilipol kayong lahat. Sandali, kanina mo ibibigay ang mga patalim? Kay Consuelo? Sigurado ka ba sa hakbang na gagawin mo, ha? At bakit naman hindi? Malinis ang intensyon niya sa mga patalim na ito. Nagmula rin ito sa mga kalahi niya. Isa pa, katulad ko, gusto rin niyang mawala ang mga aswang. Talaga lang ha? Natanong mo ba siya kung ano pa ang iba niyang pakay at gusto niyang makuha ang punyal? Kung magre-ritual siya, sigurado ka bang mawawala ang lahat ng aswang ng ganun lang? Bakit? Ano naman ang iba niyang magiging pakay, ha? Siya ang tanungin mo at hindi ako. Nandito lang naman kami para kunin niyang mga patalim. Hindi kami naparito para usisain mo. Kung talagang gusto niyong makuha ang itak at ang punyal, pues makakabatayan muna tayo. Hindi ako papayag na makuha niyo ang mga ito ng basta-basta lang. Kung yan ang gusto mo, tanda, pagbibigyan ka namin. Mga kasama, unahin natin ang matandang ito. Sisiw lang naman sa atin mamaya ang batang kasama niya. Sumenyas ang aswang na nakausap ni Lolo sa mga kasama niya. Hindi naman nagpatinag sa kanila si Lolo Seryo at nilabanan niya ang tatlo nang magsimula na silang umatake. Gusto ko sanang tulungan si Lolo pero sinenyisan niya akong wag nang makisali doon. Dahil dito, nanatili ako sa pwesto ko at pinanood na lang sila. Nung una, nahihirapan si Lolo pero kalaunan, nabaliktad ang sitwasyon at nagawa niyang mapatay ang dalawang nilalang. Inatake niya rin ang ikatlong aswang hanggang sa makapunta siya at masakal niya ito mula sa likuran. Ikaw na lang ang natitira sa mga kasama mo, Oswaldo. Bibigyan kita ng pagkakataon para sabihin sa akin ang katotohanan patungkol kay Consuelo. Para ano pa? Kapag sinabi ko sa iyo patungkol sa babay lang yon, alam ko na papatayin mo rin ako pagkatapos. Sige, hindi kita papatayin. Hahayaan kitang makatakas. Sabihin mo lang sa akin ang mga dapat kong malaman patungkol kay Consuelo. Huwag mo akong utuin. Marami ka ng aswang na nauto at hindi ako mapapabilang sa kanila. Ayaw mo talaga sabihin sa akin ang katotohanan tungkol sa babay lang yon, ha? Talagang hindi. Alam ko na ikaw lang naman ang makikinabang sa malalaman mo sa akin. Wala akong mapapala sa iyo, matandang antingero. Paano kung sa halip na ibigay ko kay Consuelo ang itak at punyal sa'yo ko na lang ipagkaloob. Sabihin mo lang ang mga bagay na dapat kong malaman. Sigurado ka? Bakit bigla naman ang pag-iba ng ihip ng hangin, ha?
Kinabahan ako sa sinabi ni Lolo. Alam ko na kapag ibinigay niya sa aswang ang mga patalim, sigurado na mahihirapan kami pagdating kay Aling Consuelo. Masisira rin ang plano namin, kaya kailangan pa namin mag-isip ulit ng panibago. Subalit nang makita ko ang punyal at itak na ipinakita niya sa aswang, napangisi ako ng bahagya. Noon din, humakbang ako palapit sa kanila para pigilan si Lolo. Pabayaan mo ako, Apo. Desisyon ko nang ibigay ang mga ito sa kanya. Mas mahalaga ang katotohanan patungkol sa babaylang pupuntahan natin. Paano na po yung plano natin? Masisira po yun kapag wala na sa atin ang mga patalim na yan. Magagalit po si Aling Consuelo niyan. Hindi na rin po matutuloy yung ritual niya. Ritual para saan, ha? Wala ka na ron. Ano, pumapayag ka na? O tatapusin natin ang labang ito? Sige, pumapayag na ako. Sasabihin ko kung anong nalalaman ko patungkol sa babaylan na yon. Pero bago ang lahat, pakawalan niyo muna ako at ibigay niyo sa akin ang itak at ang punyal. Hindi kita pakakawalan. Alam ko na kapag hinaya kita, itatakas mo ang 2 patalim na iniingatan namin. Magtiwala ka sa akin, katulad ng pagtitiwala ko sa inyo. Napailing si Lolo, pero noon din, pinakawalan niya si Oswaldo. Inambahan niya ring tatagay ng aswang, kaya nanatili ang nilalang sa kanyang pwesto. Inusisa siya ni Lolo patungkol sa mga bagay na gusto niyang malaman. At napangangan na lang ako sa aking narinig patungkol sa babaylan. Sinubukan kunin ng aswang kay Lolo ang punyal at itak. Agad namang ibinigay ni Lolo ang mga peking patalim. Bago pa man makatakas si Oswaldo, buong lakas niya itong tinaga sa dibdib, na naging rason para mabitiwan ng aswang ang mga patalim at nabuwal ito sa lupa. Hayop ka! Isa kang traidor na albularyo! Ang buong akala ko'y ibibigay mo sa akin ang punyal at itak. May iba ka pa palang pinaplano? At bakit? Inakala mo ba na basta ko na lang ibibigay sa iyo mga ito? Bago kita patayin, gusto ko lang malaman mo na huwag ang ipinahawak kong mga patalim sa iyo. Tuso ka talaga, tanda. Pero hindi mo alam kung sino ang makakalaban mo. Mas tuso siya sa iyo. At higit ding makapangyarihan kesa sa inyo ng apo mo. Wala kang pakialam. Ngayong may alam na ako patungkol sa babaylan na yon, hindi na rin niya ako maiisahan. Maraming salamat, Oswaldo. Ipagpasalamat mo yung pagiging traitor mo. Humanda ka kapag nabuhay pa ako. Hindi kita titigilan. Yan kung mabubuhay ka. Pasensya ka na ha. Talagang kailangan mo nang magpahinga Masyado nang naantala ang oras namin. Masyado nang naantala ang oras namin ni Aladdin ng dahil sa inyo. Pagkawika ni Lolo Sergio, hiniram niya sa akin ang hawak kong punyal at yun ang ginamit niya para saksakin ang puso ng aswang. Namulagat na lang ang mga mata ni Oswaldo at napahugot ng kanyang huling hininga. Hanggang sa mga oras na yon, halos hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Gusto ko sanang bumalik pero hindi pumayag si Lolo Sergio. Kailangan magpatuloy tayo. Kapag hindi natin siya hinarap, iisipin niyang may nalaman tayo patungkol sa kanya. Nababahala ako na baka may ibang tao pang madamay. Ano po ngayon ang pinaplano niyo, Lo? Ganun pa rin. Kailangan mapatunayan muna natin na totoo ang sinasabi ni Oswaldo. Magagawa lang natin yan kung peke ang mga patalim na ibibigay natin sa kanya. Sige po, kayo pong bahala, Lolo Sergio. Kung ano po ang plano niyo, yun pong masusunod. Tara na. Kailangan bilisan natin at mukhang tirik na ang maliwanag na buwan. Siguradong hinihintay na tayo ng babaylang yun, Apa. Sige po, tayo na, Lolo Sergio. Dumiretso na po tayo sa paanan ng bundok. Ting namin sa paanan ng bundok, agad naming hinanap ang kinaroroonan ng kuweba ni Aling Consuelo. Nasa kalagitnaan na kami ng paghahanap namin ng tinutukoy na kuweba ng babaylan nang makarinig kami ng pag-angil. Sinenyasan ako ni Lolo na tumigil muna, kaya napahinto na rin ako. Nakiramdam ako sa paligid hanggang sa may marinig akong kaluskos na papalapit sa amin. May naamoy na rin akong malansa na katulad ng minsan kong nalanghap nung nasa bahay pa lang kami ni Lolo. Apo, mukhang may mga aswang na papalapit dito sa atin Hindi po kaya
ipinain tayo sa kanila ni Aling Consuelo. Baka po gusto talaga niya tayong patayin. Kaya nga hindi dapat tayo magtiwala sa kanya eh. Hala, ihanda mo ang sarili mo at baka bigla silang umatake. Kapag lumapit sila, umatras ka at magtago muna ha. Bakit naman po, Lo? Mas gusto ko pong tumulong sa inyo. Kahit po na bata lang ako, may alam din po ako sa pakikipaglaban sa kanila tulad ng itinuro nyo sa akin. Isa pa, katulad din naman nyo akong isang antingero ah. Pero iniisip ko lang ang kaligtasan mo, Aladdin. Bata ka pa, sa mata lang ako'y matanda na. Eh ano naman po kung ganon, Lolo? Pareho naman po tayong antingero eh. Pero baguhan ka lang. Ako naman, batikan na sa larangang ito. Alam ko rin kung ano ang dapat kong gawin. Sige na, sundin mo na lang muna ako para maging ligtas ka. Kung yun po ang gusto nyo, Lo, wala akong magagawa. Sige po, magtatago na po muna ako. Sige na, bilisan mo na. Baka, Hindi na naipagpatuloy ni Lolo ang kanyang sasabihin. Hindi ko na rin nagawa pa ang makapagtago nang biglang umatake sa amin ang 4 na mga aswang. Pinapwesto naman ako ni Lolo sa likuran niya at sinabihang ako ang bahalang magbantay sa bahaging yon para hindi kami maisahan ng mga aswang. Habang nakaabang ako sa paglusob sa likuran namin, nilabanan naman ni Lolo ang mga nilalang na umaatake sa kanya. Apo, mauna ka na. Dalhin mo ang peking punyal at titak na ito. Siguraduhin mo rin nakatago ng maigi ang totoong punyal ha. Gamitin mo yan kapag may ginawang masama sa'yo si Consuelo. Paano po kung mauli niya at malaman na peke pa lang dinala ko sa kanya? Saka, paano kung hanapin po niya kayo? Hindi yan. May mga ritual akong ginawa sa peking patalim at mahihirapan siyang tukuyin kung alin ang tunay sa peke. Sige po, Lo. Sisikapin ko pong hindi niya ako maalata. Sige na, mauna ka na po. Tatapusin ko lang mga ito. Mag-ingat ka, Aladdin. Hanapin mo ang sinasabi niyang palatandaan. Susunod ka agad ako. Sige po, Lo, seryo. Mag-ingat po kayo dito, ha? Hindi ko na hinintay pa kung ano ang susunod na sasabihin ni Lolo. Noon din, nagmadali akong maglakad habang naging panay ang paglinga sa paligid. Habang hawak ko ang peking itak at punyal, naging mapagmatsyag ako sa paligid. Walang ano-ano, may narinig akong yabag sa likuran ko. Inakala kong si Lolo yon, kaya tatawagin ko sana. Subalit nang mapalingon ako, hindi si Lolo Seryo ang nakita ko. Nasaan ang lola mo? Ang buong akala ko hindi kayo susunod sa napagkasunduan natin. Ilang beses ding may nagtangkang aswang sa inyo eh. Kaso, nagawa ko silang patayin. Ganun po ba? Salamat naman po kung ganon, Aling Consuelo. Naiwan po si Lolo eh. Sinabihan niya akong mauna na rito dahil baka kailangan talaga ninyo yung itak at punyal na ito. Sigurado ka ba na yan talaga ang patalim na ipinamana sa inyo? Baka plano niyo akong isahan ha? Wala po. Hindi nga po namin naisip yan ni Lolo eh. Alam naman po namin na makabubuti naman po siya nakararami ang gagawin yung ritual. Mabuti naman kung ganon. Salamat at nagtiwala kayo sa akin. Sige na, akin na yung itak at punyal. Sandali lang po. Mas mabuti po sigurong hintayin na muna natin si Lolo, Aling Consuelo. Nag-aalala po kasi ako sa kanya eh. Baka ano pong nangyari sa kanya? Hindi, Aladdin. Kailangan ko nang masimula ng ritual. Tirik na sa kalangitan ng bilog na buwan at hindi tayo dapat nag-aaksaya ng oras. Kapag nabigo ko, maghihintay ulit ako ng mahabang panahon. Pero si Lolo seryo, baka po kung ano nang mangyari sa susunod siya rito. Magtiwala ka lang sa lola mo. Sige na, sumama ka na sa akin sa loob ng kuweba. Bago pa man ako makapaghanda, kinaladkad niya ako papasok sa kuweba. Manlalaban pa sana ako pero mas malakas si Aling Consuelo kaysa sa akin. Sinikap ko na huwag niyang makuha ang mga peking patalim. Pero nang nasa loob na kami ng kuweba, inagaw niya sa akin ang peking itak at punyal. Nagulat na rin ako ng... Huwag mo nang ipagkait sa akin ang mga patalim na ito. Nandito na tayo sa loob ng kuweba at nakahanda na ang mga gagamitin ko sa ritual. Inasan po yung mga gagamitin nyo? Apoy lang po nandyan ah. Ano po ba talaga ang gagawin nyong ritual, Aling Consuelo? Ha! Saka mo na malalaman, Aladdin. Sa ngayon, kumalma ka muna dyan. Huwag mo na ring asahan na makakapunta pa rito ang lolo mo. Sigurado na pinagpepiestahan na siya ng mga aswang. Bakit po? Huwag po niyong sabihin na kakapin niyo ang mga aswang na yon.
Langya kayo, Aling Consuelo, nagtiwala kami sa inyo. Yan ang maling pagkakamali nyo, Aladdin. At ngayon nandito na sa akin ang 2 patalim. Magagawa ko ng gawing puro ang dugo ko. Gawing puro ang dugo? Ng alin po? At sa pamamagitan ng purong dugo bilang isang rudya. Isang aswang na may dugo ng sinaunang babaylan. Matagal na panahon akong naghintay sa pagkakataong ito. At ngayong nandito ka na, may sasakatuparan ko na ang huling ritual ka. Anong ritual po bang sinasabi nyo? Hindi ako papayag na gamitin nyo ako. Isusumbo ko kayo kay Lolo. Nakakatawa ka, bata. Kanino ka magsusumbong? Sa isa ng bangkay? Hindi pa pati si Lolo. Kapag dumating siya rito, makikita niya kung anong ginawa niyo sa akin. Lagot kayo sa kanya. Kumalma ka lang muna. Isasagawa ko pa ang paunang ritual ko rito sa loob ng kuweba. Mamaya kita gagamitin kapag sa labas na ako magpapatuloy ng ritual ka. Pagkatapos kong sabihin yun, lumapit siya at agad na binusalan ang bibig ko. Dahil nakatali ang kamay ko sa likuran, hindi na ako nakapalag sa kanya. Nang masiguro niyang hindi ako makakapagsalita, umalis siya sa tabi ko at lumapit siya sa sigang ginawa niya. Nagsimula siyang sumayaw roon habang umaawit ng wikang hindi ko naman maintindihan. Ilang sandali pa, may naulinigan akong pagtawag mula sa malayo. Napailing na lang ako at kinabahan nang itinigil ng babayla ng ritual niya at ibinaling ang pansin niya sa bukana ng kuweba. Nang malaman niyang may paparating, lumabas siya para salubungin yon. Ambong, akala ko'y mamamatay ka na sa atake ng mga aswang. Nasaan si Aladdin? Bakit hawak mo ang mga punyal at itak na yan? Huwag mo na siyang hanapin pa, Tio Sergio. Sabihin na nating nakapagpahinga na ang apo ninyo. Hayop ka, Consuelo. Nasaan na si Aladdin? Anong ginawa mo sa kanya? At bakit alam mo ang pag-atake sa akin ng mga aswang? Huwag mong sabihin na ikaw ang may pakalanan. Dahil nakaligtas ka sa kanila. Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Oo, ako ang nag-utos sa mga aswang na yon para patayin ka at agawin ang mga patalim. Hayop ka, traidor! Inakala kong mapagkakatiwala ka talaga, Consuelo. Kahit nabigo man ang mga inutusan ko, hawak ko na rin naman ang 2 ito. Sa pamamagitan ng itak at punyal na ito, magiging ganap na akong rudya. Kung gayon, tama pa lang sinabi sa amin ng mga aswang na nakalaban namin. Hindi nga sana kami nagtiwala sa iyo. Ngayon, total nakuha mo na ang kailangan mo. Ibalik mo na sa akin ang apo ko. Hindi maaari. Hindi ko siya ibibigay sa iyo. Gagamitin ko pa siya para sa mahalagang ritual ko. Kung kailangang labanan kita para mabawi ko si Aladdin, gagawin ko. Hindi ko palalampasin ang pagtatraidor mo sa akin, Consuelo. Bakit naman ako ang lalabanan mo kung meron ka namang makakalabang iba, Tio Sergio? Marami ang nakaabang sa inyo rito. Lalo pat mga antingero kayo ng apo mo. Nasaan si Aladdin? Kapag may masamang nangyari sa kanya, malalagot ka sa akin. Saka na kita sasagutin kapag natapos ko na ang pangunang ritual ko. Ang mga aswang na munang umaaligid dito ang harapin mo. Nang matanong ko si Aling Consuelo na naglalakad palapit sa akin, narinig ko namang napasigaw sa labas ng kuweba si Lolo. Nabahala ko para sa kaligtasan niya, pero sa halip na abutin ang punyal sa tagiliran ko at putulin ang baging na nakatali sa aking kamay, minabuti kong kumalma na lang muna. Pinanood ko si Aling Consuelo na nagpatuloy sa pagsasayaw habang umaawit. Nang matapos na niya ang panimulang ritual niya, lumapit siya sa akin at kinuha ang busal sa bibig ko. Halika, sumama ka sa akin, bata. Huwag ka nang magmatigas pa. Halika na! Saan niyo ako dadalhin? Anong gagawin niyo sa akin? Huwag ka nang magtanong. Sumama ka na sa akin. Ipapakita ko lang sa iyo kung paano paglaruan ng mga kauri ko ang lolo mo. Awalan niyo ako. Langya kayo. Akala ba ninyo magtatagumpay kayo sa ritual niyo? Hindi. Mabibigo kayo at mapapatay kayo ni Lolo. Ang dami mo pang satsat. Mas mabuti pa sigurong ibalik ko na lang ang busal mo. Pero hindi. Mas masarap manood sa inyong maglolo kapag may kakayahan kang magsalita. Ang sama talaga ninyo, Aling Consuelo. Kahit na ano pa ang sabihin mo, baliwala na yan, bata. Hala, sige, lakad. Lalabas tayo sa kuwebang ito para may pagpatuloy ko ang ritual ko.
Ipapakita ko sa lolo mo kung paano kita papatayin at kung paano ako maging isang ganap na Rudya. Halos itulak ako ni Aling Consuelo palabas. Habang kinakaladkad niya ako, sinigurado kong hindi niya mahahalata ang punyal na nakasukbit sa tagiliran ko. Nang naroon na ako sa labas, nabahala ako nang makita kong patuloy na nakikipaglaban si Lolo sa mga aswang. Binilang ko mga yon at mas nag-alala ko nang malamang higit sa 10 aswang ang kalaban niya. Tingnan mo kung paano patayin ng mga aswang na yan ang lola mo. Kahit malabatik ang antingero na siya mahina pa rin siya kung ikukumpara sa mga aswang na yan. Nasabi mo lang yan dahil matanda na si Lolo. Kung magkasing edad lang sila ng mga aswang na yan, kanina pa niya napatumba ang lahat ng yan. Huwag ka na magdahilan pa. Pero sige, hihintayin natin kung talagang makakaya ng lolo mo na labanan ng mga aswang na yan. Kapag nakaligtas siya sa kanila, sigurado na hindi rin naman siya makakaligtas sa akin. Kung makapagsalita ka, parang napakalakas mo na. Siguro nga kaya gusto mong maging ganap na Rudya dahil mahina ka. Hindi ka malakas, Aling Consuelo. Mahina ka. Ah, mahina pala ha? Sige, tingnan natin kung sino ngayon ang mahina. Anong gagawin niyo sa akin, Aling Consuelo? Bakit niyo ako? Hindi ko na nagawang ipagpatuloy ang sasabihin ko nang bigla kong ibinalibag ni Aling Consuelo. Tumilapon ako. At dahil nakatali pa rin ang mga kamay ko, hindi ko nagawang imaibalanse ang katawan ko. Pagbagsak ko, nakita kong tumilapon din ang punyal na itinago ko. Sa kabutihang palad, hindi yun napansin ng babaylan. Dahil ibinaling niya ang pansin niya kay Lolo. Nakita naman ni Lolo seryo ang nangyari sa akin, kaya napasigaw siya. Agad kong dinampot ang patalim at muling itinago sa tagiliran ko. Nakita mo na ba kung ano ang kaya kong gawin? Magiging triple pa yan kapag naging ganap na akong Rudya. Kung ganon, isa kang sinaunang babaylan. Bakit hindi ka naging Rudya? Dahil hindi ka karapat-dapat sa kapangyarihan at kakayahan ng ganong uri ng aswang. Ilang dekada kaya ang ginugol mo para matuklasan ang paraan upang maging isang ganap ka na ganon? Wala ka ng pakialam pa. Pero ngayong hawak ko na kayo, alam ko na mas mapapadali ang pagiging Rudya ko. Ang batang apo mo ang magiging susi para dyan. At bakit naman sa lahat ng mga bata siya pa ang napili mo, ha? Anong meron sa apo ko? Gusto mo talagang malaman kung anong meron sa kanya? Sige, ipapakita ko sa iyo. Teka, anong gagawin mo? Huwag mong sabihin na sasaktan mo na naman siya. Mang babalik sana ako sa loob ng kuweba nang mabilis akong nilapitan ni Aling Consuelo. Kinaladkad niya ako palapit kay Lolo Seryo. Nang ilang dipa na lang ang layo ko sa kanila, nanlumo ko nang makita ko kung paano siya pinagtulungang kalmutin ng mga aswang. Nung una, inakala ko matatalo na nila si Lolo. Pero nang may kung anong ibinulong si Lolo sa itak niya, nakita kong nagkaroon ng malalim na sugat ang mga aswang na nataga niya. Anong klase ng itak ang hawak ng lola mo? Napakatalas niya at kayang kumitil sa isang pagtagalan. Wala ka ng pakialam dyan, Aling Consuelo. Ikaw ngayon ang manood kung paano katayin ni Lolo mga aswang na inutusan mo. Tanong akala mo, papayag ako na basta na lang niyang patayin ang mga yan? Hindi! Bago kita patayin gamit ang itak at punyal ng sinaunang babaylan na ito, siya muna ang tatapusin ko. At kung iniisip niyo na papayagan kitang gawin yan, nakakamali ka. Kalagan mo ko at lalabanan kita. At sinong lolokohin mo? Ako? Ngayong nandito na rin naman tayo sa labas, pati ang mga paa mo, itatali ko na rin. Sige, subukan mo. Kahit na bata lang ako at may tali pa sa mga kamay, lalabanan kita. Ang lakas naman ng loob mo, bata. Sige lang, mabuti nga't ipinapakita mo sa akin ang katangian mong yan. Mas natatakam kasi ako sa dugo mo. Nang mga panahong yon, nagawang mapabagsak ni Lolo ang mga aswang na nakalaban niya. Sa halip na lumapit sa akin si Aling Consuelo, inatake niya si Lolo. Naglaban silang dalawa at nabahala ako para sa kaligtasan ni Lolo Seryo. Kakalagan ko na sana ang sarili ko pero naisip kong huwag na muna para isipin ng babaylan na wala akong magagawa. Habang naglalaban gamit ang kanilang mga itak, nagpatuloy rin ang kanilang bangayan. Anong meron sa itak mong yan? Kung sabihin na yan ang totoong itak na ipinamana sa iyo, sabihin mo ang totoo sa akin. Hawak mo na nga ang dalawang patalim.
hindi ka pa rin nakukontento? Bakit hindi mo subukan sa sarili mo para mapatunayan mo kung totoo o huwad ang ibinigay sa iyo ni Aladdin? Huwag mo akong paikutin sa mga palad mo, Tio Sergio. Alam ko na hindi magandang epekto nito sa akin kapag nasugatan ako nito. At bakit naman? Simpleng patalim lang yung hawak mo. Walang espesyal sa mga ipinamana sa akin. Diyan ka nagkakamali. Ang itak, siguro walang gaanong epekto. Pero ang punyal na ito, kapag itinarak sa puso ng isang masamang elemento, masusunog yon. At kung inaakala mo na maaagaw mo pa ito sa akin, nagkakamali ka. Sige, subukan natin kung gaano kakagaling sa paghawak niyan. Ilang beses na sinubukang tagain ni Lolo si Aling Consuelo. Sa hindi inaasahan, nagsalpukan ng kanilang mga itak nang subukan nilang tagain ng isa't isa. Tumilapon ang itak ni Lolo malapit sa akin, kaya napahakbang na ako palapit doon. Patuloy sila sa pakikipagbuno sa isa't isa hanggang sa nasaksak ni Aling Consuelo si Lolo. Dahil sa pangamba ko, kinalagang ko na ang sarili ko gamit ang punyal. Saka dinampot ko na rin ang itak. Anong ibig sabihin yan? Bakit nagawang makalagan ni Aladdin ang sarili niya? May hawak din siyang punyal na katulad ng punyal na ito. Simple lang, Consuelo. Ang itak at punyal na ibinigay niya sa iyo ay peke. At ang tunay na mga patalim naman ay hawak namin. Aba, bilisan mo at itapon mo rito ang itak. Sige po, Lolo. Ito na po. At akala mo ba papayagan kitang makuha ang itak na yan? Hindi. Sasaksakin mo na kita ng ilang beses bago mo mapasa kamay yan. Kahit saksakin mo ako, alam ko rin kung paano pabilisin ang paghilom yan. Pero kapag ang punyal na hawak ni Aladdin ang tumarak sa dibdib mo, sigurado ako na tapos din ang maliligayang araw ba? Bago pa man mangyari yan, mauubusan ka muna ng dugo. Ilang beses na napaungol si Lolo dahil sa pagsaksak ni Aling Consuelo. Dahil inilalayo niya si Lolo sa itak, nahihirapan si Lolo na makapanlaban sa kanya. Noon din, lumapit ako sa kanila at kinuha ko ang itak. Nang aambang ko na sanang tagain si Aling Consuelo sa likuran, ipinihit niya ang katawan niya para ang likod ni Lolo ang maiharap sa akin. Sige, tagain mo sa likod ang lolo mo. Ha! Tingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. Opo, ihanda mo ang itak na hawak mo kapag naging maganda ang pwesto ng aswang na ito. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Tagain mo kagad. Mag-iingat ka, bata. Kaya hindi mo mamalayan na ang matandang ito pala ang matataga mo. Huwag kayong mag-alala, Aling Consuelo. Maingat naman po ako eh. Hindi kagaya nyo. Naging padalos-dalos. Ang kinuha mong punyal at itak ay huwad at nasa amin ni Lolong totoo. Naisahan nyo ako. Pero kahit na ganon, hindi ako papayag na hindi matuloy ang pagiging rudya ko. Kapag nakuha ko na ang malinis na dugo ng batang antingero na yan, wala nang makakapigil sa akin. At bakit? Paano mo nasabing malinis ang dugo ng apo ko? Dahil may dugo siyang dibino. Kayo ang nanggaling sa angkan ng mga taong may mataas na kasanayan sa lihim na karunungan. Kaya pala gano'n na lang ang kagustuhan mo na makapunta kami rito. Iba pala ang pakay mo. Tama kayo. Nakipagkasundo ko sa inyo para isipin nyo na malinis ang intensyon ko. Pero ngayong narito na kayo, wala nang saysay kung magsisinungaling pa ako. Napaangil si Aling Consuelo nang sabihin niya yun. Sinubukan niyang magpumiglas kay Lolo, pero hindi niya nagawa. Nang mga sandaling yon, nakita kong naipit na ni Lolo ang katawan niya at nakatapat na sa akin ang likuran ng babaylang aswang. Dahil dito, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at tinaga ko ang likod nun. Napaungol naman si Aling Consuelo at sinubukan pa niyang mapalingon sa akin. Isaway ka talagang bata ka! Ano akala mo sa akin? Mapapatay mo gamit ang itak na yan? Masusugatan mo lang ako niyan, pero baliwala sa akin ang sugat na idudulot niyan. Paano kung ang punyal na itong itataro ko sa likod ninyo? Ano kaya magiging epekto nito? Akala ba ninyo, hindi ko narinig ang sinabi nyo kay Lolo? Sige, subukan mo. Tingnan natin kung sino sa amin ng lolo mo ang masasaksak mo. Huwag kang makinig sa kanya. Magagawa ko siyang pigilan kapag gusto ko. Saksakin mo na siya sa likuran ng Aladdin. Ngayon din. Sige po, Lo. Gagawin ko pong sinabi nyo. Itinas ko ang kamay kong may hawak na punyal. Nang akmang sasaksakin ko na sana si Aling Consuelo sa likuran, biglang napaungol si Lolo. Nabahala ko sa kanya.
Kaya saglit akong napahinto. Nagulat ako na makawala ang babaylang aswang at buong lakas niya akong itinulak. Nabitiwan ko ang punyal at itak, kaya kinabahan ako ng sobra. Sinubukan kong ibaling ang pansin ko kay Lolo Seryo at nabahala ako nang makitang hindi siya gumagalaw. Agad na lumapit sa akin ang babaylan at bago pa man ako makabangon, inibabawan na niya ako at tinawakan sa magkabilang braso. Anong ginawa niyo kay Lolo? Bakit hindi na siya gumagalaw? Hindi ko alam. Wala rin akong pakialam. Ang gusto ko ngayong mangyari ay maisakatuparan na ang ritual ko. Ayoko! Hindi ako papayag na maging alay sa ritual ninyo. Hindi ko ibibigay ang dugo ko para lang maging ganap na rudya kayo. At bakit? Ano pa ba ang magagawa mo? Hindi ka na matutulungan ng lola mo. At hindi mo na rin hawak ang itak at ang punyal. Halos wala ka na rin lakas. Alam ko, pero hindi ako papayag na may gawin kayong masama. Pipigilan ko ang kawalang-iyaan ninyo. Nagpapatawa ka ba? Bata ka lang at hindi mo kakayanin ang lakas ko. Alam ko naman na hindi ko makakaya ang lakas ninyo eh. Pero kung may kasama ako, sigurado na mahihirapan din kayo. At sino naman na magiging kasama mo, Aber? Kung ang Lolo Sergio mo, diyan ka nakakamali. Baka kung... Yan ang dapat sa mga katulad ninyo. Napangisi na lang ako nang magawang hampasin ni Lolo ng hawakan ng itak ang ulo ni Aling Consuelo. Napaangil naman ang babaylang aswang at nang lingunin niya si Lolo, sinubukan ko siyang sakalin. Napangisi naman siya at dahil mas maikli ang kamay ko, hindi ko nagawa ang pinaplano ko. Hinawakan niya ako sa dalawang kamay, kaya nanlaban ako. Pakawalan mo si Aladdin at ako ang harapin mo. Duwag kang aswang ka. At paano naman kung hindi ko siya pakawalan? Ngayong hawak ko na siya, hindi mo na ako mapipigilan pa. Sisip-sipin ko ang dugo ng apo mo. Sige, subukan mo lang na ilapit ang bibig mo sa balat niya. Alam mo na kung ano ang posibleng mangyari sa'yo. Wala akong pakialam. Gagawin ko kung ano ang gusto ko. At walang kahit na sino ang makakapigil sa akin. Pwes, pagsisiyan mo na kami ng apo ko, ang inagrabyado mo. Kakagatin sana ako ni Aling Consuelo sa leeg, pero bumuelo si Lolo para tagain siya. Napansin naman ng babaylang aswang yon, kaya agad siyang napailag. Nang makalis na siya sa ibabaw ko, agad akong tumayo. Napasigaw na lang ako kay Lolo nang makita kong umatake sa kanya si Aling Consuelo. Muli silang naglaban. At habang nasa ganong sitwasyon sila, naaninag ko ang punyal. Nagmamadali ako sa pagdampot noon at nang makita kong nalagay na sa alanganin si Lolo, patakbo kong sumugod sa kanila. Hindi na rin ako nag-aksaya ng oras at agad na sinaksak sa tagiliran ang babaylang aswang. Sige pa, ganyan nga. Pero mukhang walang epekto sa kanya kapag hindi tumama sa puso niya ang punyal eh. Talagang walang epekto yan. Pero itong matalim kong kuko, mayroong epekto ito sa iyo. Pakawalan mo Lolo ko, Aling Consuelo. Kapag itinuli mo yan, itatara ko na ito sa likod mo. Akala mo ba papayag ako sa gagawin mo, Consuelo? Sige ba? Masyado ka nang mahina kung ikukumpara sa ibang albularyo. Matanda ka na. At dapat nang magpahinga, Tio Sergio. Sinikap ni Lolo na ilayo ang kamay ng aswang sa mukha niya. Nang magawa na niya yon, buong lakas niyang tinadyakan sa tuhod si Aling Consuelo. Dahil sa ginawa niya, nabuwal ang aswang. Susunggaban pa sana siya ulit noon, pero napatras siya. Bago pa man makabangon si Aling Consuelo, kahit pa na medyo nag-aalangan ako, lumapit ako sa kanya. Nang akma ko na siyang sasaksakin, bigla siyang nagsalita at nagmakaawa sa amin ni Lolo. Sige na, huwag na ninyo akong patayin. Babayaan ko kayong mabuhay. Hindi ko na rin kayo hahabulin kahit na kailan. At anong akala mo? Maniniwala ako sa'yo? Muntikan mo nang patayin si Aladdin? Dahil lang sa kagustuhan mong maging isang rudya? Ngayon, nalagay ka na sa alanganin hindi na kita pakikinggan. Kawa na kayo sa akin. Hindi ko naman po gustong maging ganito ako. Kung may pagpipilian lang ako, mas gugustuhin ko nang mamatay pa. Gusto mo naman pala Bakit hindi mo na ako hayaang patayin ka? Mas gusto ko pong ako mismo ang pumatay sa sarili ko. Ayaw ko pong ibang taong gagawa nun. Pabayaan mo na lang akong kitlin ang sarili kong buhay.
Lo, wag po kayong makinig sa kanya. Kapag pinabayaan niyo po siya sa gusto niya, baka po magkaroon siya ng pagkakataon para gumanti sa atin. Huwag po ninyong pakinggan ang apo ninyo. Sa akin po muna kayo makinig. Isang tabi na po muna ninyo ang sinasabi ni Aladdin. Apa, pakinggan muna natin ang sinasabi niya. Kung gusto niyang patayin ang sarili niya, pabayaan natin siya. Wala na rin naman siyang kawala eh. Dahil nagpalit ng pwesto si Lolo, hindi ko na naituloy pa ang plano ko. Ang ipinagtataka ko lang ng mga sandaling yon ay parang nahipnotismo si Lolo. Magsasalita pa sana ako para sabihan si Lolo na ituloy na lang ang pagsaksak sa aswang, pero biglang bumangon si Aling Consuelo at sinakal niya si Lolo. Iniangat niya ito sa lupa. Nang mapatitig ako sa mga mata ni Lolo Sergio, nakita kong merong kakaiba sa mga mata niya. Anong ginawa mo kay Lolo? Bakit siya nagkaganyan? Hinipnotismo niyo siya, no? Anong pakialam mo? Gagawin ko ang lahat para makuha ko ang mga gusto ko. Ngayong nasa ilalim na siya ng mesmerismo ko, magiging madali na sa akin ang patayin ka, Aladdin. Yan ay kung magagawa mo. Hawak ko ang punyal na posible makapatay sa iyo, Aling Consuelo. At hawak ko rin ang lolo mo na posible ko rin patayin kapag kumilos ka ng hindi naaayon sa kagustuhan ko. Apa, ibigay mo na sa kanya ang punyal. Pabayaan mo na rin siya sa gusto niyang mangyari. Hindi! Alam ko na pong kontrolado ng babaylang aswang na itong isipan ninyo. Hindi po ako maniniwala sa sinasabi nyo, Lo. Sige na, ilapag mo na sa lupa ang hawak mong punyal. Kapag nagawa mo yan, pakakawalan ko na rin ang lola mo. Sundan mo na siya pa. Para hindi na ako makahinga. Pero kung gagawin ko yan, alam ko na sasaktan pa rin nyo si Lolo. Pakawalan nyo siya, Aling Consuelo. At susundin ko kung ano man ang gusto nyo. Kahit pa naialay mo ang sarili mong buhay para sa akin, para lang mailigtas ang lola mo. Opo, kahit na ano po. Basta, wag lang ninyong sasaktan si Lolo. Maalaga po siya sa akin eh. At ayaw ko rin mamatay siya. Kaya sige na, mapayag na ako sa gusto nyo. Basta kapakawalan nyo po muna siya. O sige, madali lang naman akong kausap eh. Dadandahanin ko siyang ilalapag sa lupa para hindi siya masaktan. Yan ang gusto mo, hindi ba? Nang maibabanan niya si Lolo sa lupa, marahan ko ring inilapag ang punyal. Habang ginagawa ko yon, napangisi si Aling Consuelo. Ilang beses niya pa akong binalaan na gawin ang gusto niya dahil papatayin niya si Lolo Sergio. Saktong pagkalapag ko ng punyal sa lupa, inatake ako ni Lolo Sergio. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon, kaya umilag na lang ako sa kanya. Lolo Sergio, anong ginagawa nyo? Bakit inaatake nyo ako? Ako po ito, si Aladdin. Pulpunin nyo. Bago ka patayin ni Consuelo, gusto ko munang paglaruan ka. Lolo, ano ba nangyayari sa inyo? Hindi po ako ang kalaban nyo, si Aling Consuelo po. Pero ikaw ang gusto kong patayin. At sumusunod lamang ako sa kanya. Tama nga ang kutob ko. Hinipnotismo nga kayo ng babaylang aswang na yan. Huwag kang makinig sa kanya, Lolo. Ako po ang pakinggan ninyo. Tio Sergio, tama na yan. Dakpin na ninyo ang apo ninyo at siguraduhin hindi makakakwala. Sige na. Sige, kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Pasalamat ka bata at pinigilan ako ni Consuelo. Hindi ito maaari, Lolo Sergio. Bumalik na po kayo sa sarili ninyo. Huwag po ninyong pakinggan si Aling Consuela. Bakit? Sino ka ba? Sige na. Kailangang hindi ka makatakas mula sa pagkakahawak ko. Sige, ganyan nga. Kailangan makita mo kung paano ko gilitan ang apo mo. Papatayin ko rin siya pagkatapos, katulad ng pagpatay ko sa alagang baboy din niya. Kung ganun, kayo palang pumatay sa buntis na alaga namin na baboy. Inilagaan ni Lolo yung baboy na yon at naging rason para panandalian kaming tumigil sa panggagamot. Ikaw pala ang aswang na pumatay noon? Habang nakatayo at hawak ni Lolo ang dalawang braso ko, napangisi si Aling Consuelo sa amin. Noon din, dinumpot niya ang punyal at naglakad siya palapit sa aming kinaroroonan. Nang nasa tapat na siya namin, inamoy niya ang aking leeg. Halos masuka ako dahil sa kakaibang lansa niya. Pero hindi ko rin naman magawang maduwal sa ganoong sitwasyon. Sinubukan ko pang magpumiglas, ngunit hindi ko magawa. Iba talaga ang amoy ng isang batang dibino.
Ang dugo mo talaga ang kailangan ko para sa pagbabagong anyo. Napakabango. Anong gagawin nyo? Kailangan kong sugatan kita gamit ang patalim na ito. Iinumin ko ang dugo mo at ang matitira ay ipapaligo ko sa sarili ko habang nakabilad sa maliwanag na buwan. Sa wakas, matutupad na rin ang matagal mo ng pinapangarap, Consuelo. Huwag ka mag-alala, Tio Sergio. Kapag naging ganap na akong Rudya, ikaw ang gagawin kong kanang kamay. Sige na, hawakan mo ng maigi ang apo mo. Napatango si Lolo Sergio, pero napansin kong medyo naging maluwag ang paghawak niya sa akin. Ilang sandali pa, inilapit ni Aling Consuelo ang punyal sa leg ko. Lumakas ang kabog ng dibdib ko dahil alam kong seryoso siyang gigilitan niya ako. Subalit bago pa man niya magawa ang kanyang pakay, umatras ng isang hakbang si Lolo at itinulak niya ako. Tinabig din niya ang kamay ni Aling Consuelo na may hawak na itak. Kaya nabitiwan niya yon. Inatake ng aswang si Lolo, kaya nakipagpambuno siya rito. Hayop ka! Kung akala ko'y nasa ilalim ka pa rin ng hipnotismo ko! Kahit pa anong gawin mo para mahipnotismo mo ko, hindi ko pa rin kayang ipagpalit ang apo ko. Gagawin ko ang lahat at pipilitin ko ang sarili ko para maprotektahan siya. At inakala mong magagawa mo yon? Hindi! Ikaw palang pumatay sa alagang baboy ko. Hindi mo lang alam kung gaano ko inalagaan yon. Buntis din yon. At iipunin ko sana ang perang yon para sa pag-aaral ng apo ko. Nangyari na ang dapat mangyari. Masarap ang atay at puso ng baboy mo, pati ang mga biik doon. Hindi nakakasawang kainin. Demonyak talaga, Consuela. Magbabayad ka sa ginawa mo. Nagpatuloy sila sa pakikipaglaban sa isa't isa. Noon din, nagpa siya akong dambutin ng punyal. Saktong pagkakuha ko ng punyal, napasigaw si Lolo Sergio. Lumingon ako sa kanila at napasigaw ako ng malakas para kunin ang atensyon ni Aling Consuelo. Nang makita niya akong hawak ang punyal, ginusto sana niya akong sugurin, pero pinigilan siya ni Lolo. Dahil dito, nagmadali akong lumapit sa kanila at ibinigay kay Lolo ang punyal. Ngayong hawak ko na ang punyal, magpaalam ka na rin sa pangarap mo maging isang ganap na Rudya. Akala mo ba papayag ako na mapatay mo? Hindi! Kayo na nga po mo ang mauuna bago ako. Aagawin ko yung punyal sa'yo. Sige, subukan mo kung kaya mo. Lolo, patayin na po ninyo yung aswang na yan. Bago po makagawa uli siya ng paraan para makontrol niya kayo. Tumahimik ang bata. Huwag ka mag-alala po. Hindi na niya mauulit yon. Naisan lang niya ako kanina. Pero naisan ko rin siya. Napaangil si Aling Consuelo. Dahil sa sinabi ni Lolo, sinikap niyang maagaw ang punyal pero hindi niya nagawa. Nang magkaroon ng pagkakataon si Lolo, sinaksak niya sa dibdib ang aswang. Napaungol naman si Aling Consuelo dahil doon. Sinubukan pa niyang agawin kay Lolo ang punyal, ngunit inundayan lang siya ng saksak ni Lolo Sergio. Kalaunan, tuluyan siyang nabuwal sa lupa. Gumapang pa siya pero umatras si Lolo Sergio. Maawa ka! Huwag mo akong tuluyan! Bayaan mo ako mabuhay! Ikaw na rin ang nagsabi na masusunog ang masamang elementong masasaksak ng punyal na ito. Isa kang masamang aswang, kaya hihintayin namin ang pagsunog ng katawan mo. Pabayaan na ninyo ako rito. Pangako, hindi ko na kayo pakikialaman pa. Hindi na kami maniniwala sa iyo. Ang mga kagaya mo ay dapat na sinusunog sa impyerno. Wala kang karapatang mabuhay rito. Ngayon, tuluyan ka ng mamamatay. At kasabay nun, mamamatay na rin ang pangarap mo. Ang init! Hindi! Parang nasusunog ang buong katawan ko! Tulungan niyo ako! Maawa kayo! Iligtas niyo ako! Yan ang nababagay sa iyo, Consuelo. Ang masunog hanggang sa maging abo. Ipinako ko ang paningin ko kay Aling Consuelo at nandilat ang mga mata ko nang makitang umapoy nga ang buong katawan niya. Sinubukan pa niyang gumapang para sana makatakas, pero makaraan ng ilang sandali, napahinto rin siya at napaungol na malakas. Naglakad naman palapit sa akin si Lolo at napayakap na ako sa kanya. Lolo Sergio, ang akala ko po hindi na tayo makakaligtas. Akala ko po matutuloy na yung masamang plano sa akin ni Aling Consuelo. Ako rin, Apo. Pero may awa ang Diyos. Hindi niya tayo pinabayaan sa hamon nating ito.
Kahit pa na nahirapan tayong talunin si Consuelo, sa bandang huli, napatay na rin naman natin siya. Oo nga po, Lo. Isa pa po, akala ko nagawa ka na niyang agawin sa akin eh. Kanina po kasi, nang nasa ilalim kayo ng hipnotismo niya, parang hindi niyo na ako kilala. Siya pa nga ang kinakampihan niyo eh. Pasensya na, Apo. Kahit na nilalabanan ko ang isipan ko, hindi ko kinakaya ng umpisa. Nakawala lang ako nung makaipon na ako ng galit. Ako nga rin po, nang malaman ko na siya palang umatake sa buntis na baboy natin, parang gusto ko siyang patayin eh. Ano naman ang magiging laban mo ron? Bata ka pa. At siya naman, isang sinaunang babaylan na may dugong aswang. Mabuti nga't hindi ka gaanong nasaktan eh. Oo nga po, Lo. Kayo po? Hindi rin. May mga sugat man ako pero baliwala ito. Ang importante, wala na si Consuelo. Ligtas ka na, Aladdin. Maraming salamat po, Lolo Seryo. Hindi po niyo ako pinabayaan kahit pa na delikadong sitwasyon natin. Salamat din, Apo. Kahit na may mga pagkakataon kang pwede mo akong iwan hindi mo ginawa. Kahit na ano pong mangyari, Lo, hindi kita iiwan. Tayong dalawa na nga lang magkasama sa buhay eh. Nagpatuloy ang naging usapan namin ni Lolo nang maibaling namin ang pansin namin sa nasusunog na katawan ni Aling Consuelo. Napailing na lang ako nang makita kong halos maubo na ang ibang bahagi ng katawan niya. Noong mga panahong yon, nagkasundo kami ni Lolo na umuwi na sa baryo namin. Subalit dahil pareho kaming marumi at nauuhaw, nagpasya na muna kaming maghanap ng ilog kung saan po pwede kaming uminom at maglinis ng katawan namin. Pagkatapos ng ilang oras pong bakbakan, sa wakas, nakakainom na rin po tayo. Oo nga, Apo. Iba pala talaga ang lasa ng tubig kapag uhaw na uhaw ka, no? Oo nga po, kulang na lang sana nito. Meron tayong itutulak sa lalamunan eh. Wala man lang po kasing mga prutas na malapit dito. Hindi din natin magagamit yung punyal at itak na dala natin. Pabayaan mo na. Bumawi na lang tayo pagdating natin sa baryo. Paano po pala yung mga peking itak at punyal na naiwan natin? Baka may iba pong makakuha nun. Pabayaan mo na, Apo. Wala na rin namang bisa ang orasyong inilipat ko doon. Mas mabuti nang iwan natin yon para maiwan na rin ang masamang karanasan nating ito. Sa bagay, may punto rin naman po kayo, Lolo. O siya, sige na. Umuwi na tayo sa baryo natin. Parang gusto kong matulog ng 24 oras eh. Pagod na pagod ang buong katawan ko. Ako rin po, Lo. Mas maigi kung magpahinga na muna tayo ulit sa panggagamot. Kahit na mga 1 linggo lang. Kailangan natin magpalakas ulit eh. Sige po, Lo. Mas mabuti nga po yun para masulit po natin yung pahinga natin. Habang naglalakad pa uwi, nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan ni Lolo. Hindi ko na alam kung ilang oras ang iginugol namin sa pagbabalik sa baryo. Medyo bumagal kasi kami dahil pareho kaming pagod ni Lolo. Pagdating namin sa baryo, napabuntong hininga na lang ako. Agad din kaming dumiretso sa bahay. At dahil sa pagod na nararamdaman namin, nakalimutan na namin kumain at gamutin ang mga iilang sugat namin. Tuluyan kaming nakatulog ni Lolo sa sahig kahit na walang banig. Kinabukasan, Apo, kumusta ang pakiramdam mo? Ang mga sugat mo? Ayos lang po, Lo. Hindi na rin naman masakit eh. Hanggang ngayon po, pagod pa rin po ako. Mabuti naman kung gano'n na gumaling na halos yung sugat mo. Huwag ka mag-alala. Bukas maghihilom na rin yan. Inurasyonan ko na rin kasi yung mga sugat mo nung tulog ka eh. Tingnan mo itong mga sugat ko, oh. Halos nanuyot at unti-unti na rin naghihilom. Maraming salamat po, Lo. Walang anuman, Apo. Wala bang nagpuntang pasyente dito sa bahay natin, Lo? Wala, Apo. Mas mabuti nga yun. Sabihan ko na rin ang mga kabaryo natin na kapag may mga pupunta rito na hindi pa naman ganun kalala ang sitwasyon, bumalik na lang sila sa Lunes. Sige po, Lo. Hanggang ngayon po kasi parang hindi pa rin nawawala yung pagod ko eh. Ang mas mabuting gawin mo, paligo ka na muna. Mawawala rin yung pananakit ng katawan mo kapag nakaligo ka na. Saktong pagkatapos kong maligo, nakarinig kami ng malakas na sigaw sa labas ng bahay. Nabahala kami ni Lolo nang makita namin ng isang dalaga na nanlilisik ang mga mata.
Kahit pa na hindi na sana kami tatanggap muna ng pasyente, wala nang nagawa si Lolo. Alam namin na emergency ang ganoong kalagayan. Kaya hinarap namin ang mga dumating. Nalaman namin mula sa kasama ng babae na sinasapian niyo ng masamang espiritu. Ang mas ikinagulat namin ni Lolo ay nang malaman namin si Aling Consuelo pala ang sumampa sa katawan ng dalaga. Kahit na ano ang gawin ninyo, hindi kayo makakatakas sa akin. Isinusumpa ko kayo maglolo. Kahit na kailan, hindi magiging tahimik ang buhay ninyo. May mga aswang na manggugulo sa inyo kahit saan pa kayo magpunta. Patay ka na, Consuelo. Huwag ka nang gumamit ng katawan ng ibang tao para lang makapanggulo. Pero wisyo ka. Hindi lang sa taong sinapian mo kung hindi pati na sa mga kapamilya niya. Wala akong pakialam. Ako ang magdidesisyon kung kanino ako sasapi. Kung hindi sana niyo ako pinatay, hindi ako gagamit ng ibang katawan. Kasalanan niyo maglolo ito Wala kami kasalanan. Talaga namang dapat ka nang mamatay Ngayon, ikukulong muna kita sa katawang sinapian mo para hindi ka na makatakas pa. Bumulong si Lolo Sergio ng mga ilang katagang Latin na hindi namin maintindihan. Ano nangyayari sa akin? Anong ginawa mo? Hayop ka talaga, matandang albularyo ka. Kawalan mo ako. Parang kinadena mo ako rito sa loob ng katawan ng dalaga. Talaga naman pakakawalan kita pero kahit kailan, hindi ka na magiging malaya. Bakit naman? Anong pinaplano mo laban sa akin? Kapag nakalis ako dito, hahanap ako ng masasapiang aswang. Gagawin kong rudya. Tutugisin ko kayo ng apo mo at papatayin. Hindi sumagot si Lolo sa sinabi ni Aling Consuelo na nakasapi sa katawan ng dalaga. Kinuha na lang ni Lolo at ipinakita yon sa pasyente. Nanlisik naman ang mga mata ng dalaga. At nang magsimula na siyang magwala, inusalan siya ni Lolo ng orasyon pamako. Alam kong pamilyar sa iyo ang punyal na ito. Ito ang pumatay sa katawang lupa mo. At alam ko na papatayin din ito ang kaluluwa mo. Huwag mong ilapit sa akin yan. Maawa ka. Ilayo mo sa akin ang punyal na yan. Kahit paano pa ang gawin mo, hindi ka na makakalis sa katawang sinapian mo. Papatayin kita habang nandiyan ka para tuluyan ka ng bumagsak sa impyerno. Hindi. Huwag gawin sa akin yan. Kapag nakawala ko rito, sasapian kita antingero ka. Gigilitan sa leeg. Hindi mo na magagawa ang bagay na yan. Ngayon pa lang, gigilitan ko na ang kaluluwa mo. Wag! Hindi! Wag mo akong... May kung anong inusal na orasyon si Lolo Sergio. Pagkatapos niyang gawin yon, umakto siyang gigilitan ng dalaga kahit pa na hindi naman nakalapat ang punyal sa leeg nun. Maging ako'y kinabahan ng mga panahong yon. Pero nang bumalik na sa normal ang pasyente namin, kahit papaano'y nabunutan ako ng tinik sa lalamunan. Nang mga panahong yon, nagpaalam sa amin ang dalaga at ang mga kasamahan niya. Ang buong akala siguro ni Consuelo may isa niya ako. Sinubukan pa niyang sumapi sa katawan ng dalagang yun Mas lalo lang niyang inilagay ang kaluluwa niya sa kapahamakan. O nga po, Lo. Akala ko nga magtatagumpay siya Kahit pala isa na siyang kaluluwa, takot pa rin po pala siya sa punyal. Oo naman. Mas dapat nga siyang matakot. Kasi kapag kaluluwa na siya at nagilitan siya ng ritwaladong punyal, lalo na kapag may kasamang dasal na panggilit, panigurado na wala na siyang kawala. Yun po ba yung ginamit niyo sa kanya, Lolo? Oo, Apo. Kaya magmula ngayon, mas magiging panatag na tayo. Wala nang Consuelo na manggugulo sa atin. Dahil pati ang kaluluwa niya, sinunog ko na. Malas lang po talaga niya kasi tayo pa ang kinalaban niya. Ang sabihin mo, malas lang niya dahil nakipagkasundo siya sa atin at binalak niya tayong traidorin. Hindi niya naisip na posibleng mas mautak tayo sa kanya Oo nga po, Lo. Sana naman wala nang aswang na manggulo sa atin at sana po hindi na maulit ang naging karanasan natin noong nakasagupan natin si Aling Consuelo. Sana nga, Apo. Pero kung sakali man na maulit yon, hindi na ako mag-aaksaya ng oras. Gagamitin ko ang patalim na ito para patayin kaagad sila. O sige na, pumasok ka na sa bahay natin at magpahinga. Bumawi ka na ng lakas para sa susunod na linggo. Sige po, Lo. Kailangan po talaga natin makabawi ng lakas kasi baka may makasagupan na naman tayong aswang
Sinunod ko ang sinabi ni Lolo sa akin. Noon din pumasok ako sa loob ng bahay. Dahil masyado pang maaga para matulog, inabala ko na muna ang sarili ko sa pagbabasa ng libro. Saktong pagkapasok ni Lolo Sergio, napansin kong muling naging sariwa ang mga sugat niya. Nabahala ako, kaya inusisa ko siya. Pero pati siya ay hindi rin alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ay, pabayaan mo na ito, Apo. Baka dahil lang ito kanina sa paggagamot natin sa sinapian. Malamang may naging epekto yun sa akin. Gamutin na lang po natin yan, Lo. Baka po kasi may infection pa eh. Yan nga ang gagawin ko ngayon. Teka lang, kukuha lang ako ng igagamot dito. Yang sa'yo, mukhang naghihilom na ng tuluyan eh. Oo nga po, Lo. Ay panigurado na tama ang sinabi ni Consuelo patungkol sa'yo, Apo. Isa kang ang dibino. Kapag dumating ang takdang oras, magiging isa kang magaling na manggagamot at antingero. Tingnan mo naman yung mga sugat mo, talagang hindi nagaanong halata eh. Ano naman po kung isa akong dibino, Lo? Ano po bang kaibahan nun sa mga karaniwang albularyo at antingero? Marami, Apo. Mas makapangyarihan ng isang dibino. Nakapagpapagana rin sila ng mga matataas na uri ng orasyon kahit na walang debosyon. Talaga po, Lo? Oo, Apo. Kaya ingatan mo ang sarili mo, ha? Huwag mong hayaan na mahaluan ng aral ng kaliwa ang pinag-aaralan mo. Kailangan maging puro kanan ang karunungan mo, Apo. Huwag po kayo mag-alala, Lo. Alam ko naman po na hindi niyo ako pababayaan eh. Gagabayan naman po ninyo ako, di ba? Ay oo naman, Apo. Gagawin kong lahat para maturuan ka. Gagabayan kita sa abot ng aking makakaya. Napakaswerte ko po talaga. Kasi kayo po ang naging lolo ko. Hindi po niyo ako pinababayaan. Abay oo naman. Ikaw na lang ang natitirang alaala ng mga magulang mo sa akin eh. Iingatan kita, Apo. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa iyo. Maraming salamat po, Lolo. Ako rin po, aalagaan kita at hindi ko rin po kayo pababayaan. Napangiti na lang si Lolo dahil sa sinabi ko noon, Kabanong. Ginamot niya ang sarili niya. Dahil madali raw akong makapagpagana ng orasyon, binulungan ko na ng dasal ang mga sugat niya. Simula noon, naging normal naman ang araw namin. Makalipas ang ilang araw, may mga pasyente na naman kaming dumating. Dahil gusto ni Lolo na mas mahasa pa ang kakayahan ko, ako na mismo ang inutusan niyang gumamot sa mga may sakit. Mahusay ka na talaga, Apo. Nakikita kong magiging isa kang magaling na albularyo at antigero. Maraming salamat po, Lolo. Hindi naman po ako matututo kung hindi niyo po ako tinuruan ng masinsinan eh. Utang ko po sa inyo kung ano man ang kaalaman na meron ako. Ikaw talaga, kahit na kailan, napakamapagkumbaba mo talaga. Kaya mas natutuwa ako kapag may naipapasa akong aral sa iyo eh. Pagkatapos mong gamutin ang mga yan ha, magpahinga ka na saglit. Bakit saglit lang po, Lolo? May pupuntahan po ba kayo? Oo, dadaling kita sa banal na bundok. Maliligo ka sa batis doon para mabasbasan ka ng mga mabubuting elemento na nakatira roon. Sige po, Lo. Narinig ko na rin naman po yung patungkol sa bundok na yan eh. Sa wakas po, mapupuntahan ko na rin yan, Lo. Sige na, tapusin mo na yan. Pagkatapos ng gamutan ko, nagpahinga lang ako. Nang makabawi na ako ng lakas, nagsimula na kaming maglakbay patungo sa bundok na tinutukoy ni Lolo. Nang makarating na kami ron, naligo ako sa batis at ramdam kong tila nagkaroon ako ng baluti sa buong katawan. Magmula nung araw na yon, naging ganap na talaga akong albularyo at antingero. Kung dati ako ang alalay ni Lolo, pero magmula noon siya na ang naging alalay ko. Hanggang ngayon, nanggagamot pa rin ako. At minsan, kapag may oras, bumabalik ako sa banal na bundok para mas pag-ibayuhin ang kakayahan kong manggamot. Wakas.